Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay atin naman ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos ang lahat ng nangyari sa kapatagan ng mga Kanor, ay napagdesisyonan ng grupo ni Rhaegar na umuwi na sa Sturma. Sumama din si Vlad kay Rhaegar sa pagbalik sa Kapitolyo. Habang papauwi ay hindi maiwasan ni Rhaegar at ng kabalyero niya na mamangha sa kanilang nasasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ang kawan ng mga kabayo ay sumasabay at tila nakikiisa sa kanilang mga tao. Minsan nga lang daw nila makita ang ganitong pagkakataon. Baka ito na daw ang una at huli na makikita nila ito, sa isip ni Rhaegar, siguro sa maikling pagsasama ng kabayo at ni Vlad, ay nakaramdam sila ng espesyal sa isa't isa. Tinitingnan ni Vlad ang kabayo na sumasabay sa kanilang pagtakbo, sa isip ni Vlad ay sa ngayon, kailangan nilang maghiwalay na. Siya daw ay may tungkulin na dapat gampanan at alam niya na ganoon din ang kabayo, may tungkulin siyang pamunuan ang kanyang kawan ng mga kabayo. Huminto na ang mga kabayo malapit sa isang bangin, tila nagbibigay ito ng senyales na nagpapaalam sila sa kanilang tagapagligtas. Para kay Vlad, hanggang dito na lang muna ang kanilang pagkikita. Paalam na muna sa ngayon, napansin ito ni Father Andreas at sinabi kay Vlad na mahirap nga ang magpaalam, naiintindihan at nararamdaman daw ito ni Vlad. Sinabi ni Father Andreas na mahirap para sa tao na maging makatotohanan, ang buhay daw ng tao ay puno ng pagkikita at pagpapaalam. Ang pagpapaalam ay nagdadala ng luha habang ang pagkikita at pagsasama ay nagdadala ng kaligayahan. Kahit sa kanyang paningin, ay nakita niyang espesyal ang pagtatagpo ni Vlad at ng kabayo kaya sigurado siyang magkikita silang muli. Ang lalim daw ng koneksyon ng dalawa ay hindi lamang nasusukat sa tagal ng pinagsamahan. Sa isip ni Vlad ay tama nga daw ito, alam niyang sa mga darating na panahon ay magkikita silang muli. Sa Sturma, sa mansyon ng mga Bayezid, ay makikitang nag-iisip ng malalim si Count Bayezid. Nalaman na niya ang pagbagsak ni Count Ravnoma. Kakadating lang ng balita at agad itong ipinaalam ng kanyang katiwala. Sa isip ng Count ay may kakaibangang nangyayari sa kanluran pero hindi niya inaasahang haantong sa ganitong sitwasyon. Tinanong ng Count kung ganoon na ba kalakas ang pamilya ng Gaidar para mapabagsak ang Ravnoma. Ayon sa nasagap nila ay tila nagkaroon ng alyansa ang mga pamilya sa kanluran at naging sentro ang pamilya ng Gaidar. Natalo ang mga Ravnoma dahil nahigaitan sila sa bilang ng mandirigma. Hindi maintindihan ng Count kung bakit walang ginagawa ang royal family. Ayon sa katiwala ay wala silang paraan para malaman ang nangyayari sa sentral. Sa isip ng Count, ang norte ay may sariling kulay at mas malakas ito kaysa sa ibang rehiyon. Malaya ang norte sa impluwensya ng royal family at ng central authority dahil sa pader na tinayo ng mga taga-norte. Pero kapalit nito ay nagiging ignorante ang mga taga-norte sa mga insidente sa ibang rehiyon. Hindi makapaniwala ang Count na ganoon lang kadali napabagsak ang Count family ng isang rehiyon. At hindi lang basta-bastang pamilya. Sila ay ang pamilyang nagbabante sa Old Pact. Ang mga kasunduan at tradisyon ay wala ng kahulugan ngayon dahil sa mga bagong may hawak ng kapangyarihan. Nasa magulong panahon sila ngayon. Sumang-ayon ng katiwala at sinabi na kahit gaano kaluwag ang imperyo, dapat ay magpakita na rin ito ng kanilang aksyon. Sa isip ng Count ay senyales na ito ng bagong panahon. Napansin ng Count ang mga Peregrino na kasama ni Rhaegar pabalik sa Sturma. Napagtanto niya na hindi mga Peregrino ang mga ito. Sila ay mga refugee galing sa Ravnoma, at dala-dala nila ang lumang pact. Sa kabilang banda naman ay pumunta na si Vlad sa opisina ni Joseph para magbigay ulat pero kinakabahan siya. Natulungan niya nga ang mga Peregrino pero natulungan niya rin si Rhaegar sa kanyang misyon. Hindi daw magiging masaya si Joseph, at siguradong malilantakan siya kay Jaeger. Wala na daw siyang magagawa. Kumatok na siya at pumasok sa opisina ni Joseph. Maaga daw ng isang araw ang pagbalik niya, saad ni Joseph. Ayon kay Vlad ay may hindi inaasahang nangyari. Narinig nga ito ni Joseph. Tinanong niya si Vlad kung nasaktan daw ba ito. Ayos lang daw siya, magalang na sagot ni Vlad. Mabuti daw kung ganoon, saad ni Joseph, hindi makapaniwala si Vlad na hindi siya pinagalitan ni Joseph. Parang wala lang nangyari, akala niya lang ito siguro. Alam niyang malilantakan talaga siya. Binanggit ni Joseph ang lugar ng Sora. Ayon kay Joseph ay hindi daw siya pamilyar sa lugar na yon pero narinig niya na ang gyera ng mga grupo doon ay natigtigil lang kapag ang isang grupo ay namatay o sumuko. Tama daw ito, sagot ni Vlad.
Nagtataka si Vlad kung bakit bigla itong nabanggit ni Joseph. Tinanong siya ni Joseph kung hindi rin daw ba siya pwedeng magpadala ng sulat lalo na sa kanyang kasintahan na nasa kumbento. Ayon kay Vlad ay kaibigan niya lang si Zemina. Alam ni Joseph na delikado ang magpadala ng sulat sa Sora dahil maaaring malagay sa panganib ang mga tao doon, pero kailangan nang maresolba ang problemang ito. Ang taong nagngangalang One-Eyed Jack ay tila mahalagang tao sa Sora. Sa isip ni Vlad ay tama nga si Joseph, sigurado siyang nakabuo ng koneksyon si Jack sa mga makapangyarihang tao sa Sora gamit ang kanyang pera. Biglang sinabi ni Joseph na maganda ang mga pinakita ni Vlad at napatunayan na karapat-dapat siya maging espada ni Joseph. At dahil sa mga paghihirap ni Vlad para sa kanya ay bibiyayan niya daw ito. Nalito si Vlad sa sinabi ni Joseph. Kinuha ni Joseph ang isang bandila. Ito daw ay bandila na nagre-representa ng dangal ng isang tao. Sa panahon ng kanyang lolo ay huli niyang nakita na nagdadala ng ganitong bandila ang mga kabalyero. Sa isip ni Joseph ay ito ang bagay na kailanman ay hindi niya makakamtan kaya nagdesisyon siya na magkaroon ng kabalyerong karapat-dapat na magdala nito para sa kanya. At ito ay dapat tanggapin ni Vlad ng buong puso. Ayon kay Joseph ay karapat-dapat si Vlad na magdala ng kanyang sariling bandila at ang pamilya Bayezid ang magpapatunay ng karapatang ito. Tulad ng pangako ni Joseph kay Vlad, susuportahan ng Bayezid si Vlad. Ang batang bitbit ang dangal ni Alicia ng Derimar, at isang vassal ng Bayezid. Itaas niya ang kanyang ulo nang may pagmamalaki sa ilalim ng kanyang sariling bandila. Dalhin niya daw ito sa kanyang bayan at tapusin ang mga taong tumatali sa nakaraan niya. Hanapin daw ni Vlad ang kanyang kalayaan at bumalik kay Joseph. Hindi mapigilan ni Vlad ang kanyang mga emosyon. Ang hindi pinahalagahang espada na ibinigay ng babae at ng isang matanda, ang pagkakakilanlan na pinapatunayan ng pari. Ang panyo na may dangal ng isang noble, at ang bandila na may sag-isang ng pamilya ng Bayezid at Derimar. Lahat ng ito ay ang bumuo sa mga ugat ng batang ito. Lahat ng ito ay ang mga nagawa ng batang galing sa squatter. Susundin ni Vlad ang pinag-uutos ni Joseph. Magkikita na ba si Vlad at ang mga itinuring niyang pamilya sa Sora? Sa kabilang parte ng mansyon naman ay humarap na ang mga refugee kay Count Bayezid. Dala-dala nila ang pack. Ang fragment ng isang dragon ay nasa loob ng kabaong dala nila. Ang fragment ng prime dragon na tinalo ng Founding King. Sinabi ni Father Andreas na ang pamilyang Ravnoma lamang ang may kakayahan na protektahan ang pact sa kanluran pero bumagsak na ang pamilya. Naiintindihan nito ni Count Bayezid, bibigyan daw sila ng count ng kanyang mga kabalyero para samahan na mailipat ang pact sa ligtas na lugar. Sa ngayon ay manatili muna sila sa kanyang mansyon habang naghahanda ang kanyang mga tao. Nagpasalamat ang mga refugee kay Count Bayezid at umalis na. Sinabi ng katiwala na huwag itong masyadong isipin ng Count. Naiintindihan ni Count ang aksyon ng mga refugee. Sa pananaw ng mga taga-kanluran, ang tanging pamilya na tagabantay ng pact na katumbas ng Ravnoma ay ang ruler of the North. Ang Iron Duke na si Timur Baronov. Tumingin sa bintana ang Count at may napansin ito. Matagal na daw siyang hindi nakakakita ng may nagbibitbit ng ganitong bandila. Ang tinutukoy nila ay ang bandila ni Vlad. Hindi na daw nagpahinga si Vlad at agad nang naghanda para bumalik ng Sora. Ayon sa katiwala ay baka hindi makontrol ni Vlad ang kanyang emosyon. Sa isip ng Count, kahit siya ay hindi rin mapipigilan ang sarili kung siya ang nasa katayuan ni Vlad. Isang Knight Banneret, kabalyero, na ang kanyang master ay ang kanyang sarili. Sa isip ng Count ay kailangang umuwi si Vlad sa kanila at gawin ang karapat-dapat na tungkulin ito. Umalis na nga si Vlad kasama si Jyoti patungong Sora. Kinagabihan, sa isang eskinita na puno ng mga miserableng tao, ay naglalakad ang isang misteryosong tao. Papunta ito sa isang bahay aliwan. Sa loob ng bahay aliwan ay nagkakagulo ang mga tao. Tila may hinihintay sila at gustong-gusto na nila itong makita. Isang babaeng maganda at may mahabang buhok. Si Marcella. Sinabi ng matanda na nagkakagulo sila na parang baboy. Bilas na daw ni Marcella at lumabas na. Kailangan marami siyang taong maserbisyohan para makabayad na ito ng utang sa kanya. Tiningnan lang siya ni Marcella na parang walang pakialam. Nagalit ang matanda at hinawakan ang mukha ni Marcella. Titingnan daw nila kung hanggang saan ang matitiis ni Marcella dahil hindi siya makakaalis dito hanggang mabulok ang katawan niya.
Ngumiti lang si Marcella at sinabihan ng matanda na sana ay magkaroon ito ng mahabang buhay. Walang masabi ang matanda at umalis na. Sa isip ni Marcella, nakarating siya sa isang mataas na posisyon kahit nagbebenta lang siya ng kanyang katawan. Kahit papano ay may narating siya. Ang mahalaga ay siya ang pumili sa kanyang tadhana. Kahit na ang daanan patungo doon ay ang sarili niyang pagkasira. Nagkakagulo ang mga tao nang lumabas na si Marcella. Nagsisigawan ang mga ito at nag-uunahan kung sino ang makakakuha sa kay Marcella ngayong gabi. Kung sino daw ang may pinakamalaking perang maibibigay ay sa kanya si Marcella. Nagsimulang magbid ang mga tao. Nagsimula sa 1 ginto, 2 ginto, 3 ginto. Nakakahanga daw ang babaeng ito dahil maraming tao ang nagkakandara pa na magbayad para sa kanya. Lulubusin niya daw ito. Marami ang nagbid ng 4 na ginto pero natahimik ang lahat nang biglang may nagbid ng 100 ginto. Kahit ang matanda ay nagulat sa bid na ito. Nagsitinginan ang mga tao kung sino ang misteryosong lalaki na handang magbigay ng 100 ginto para kay Marcella. Kahit ang matanda ay nalilito. Inulit ng taong ito na magbabayad siya ng 100 ginto. Ang tunog ng bote sa bawat yapak ng taong ito ay nagdulot ng takot kay Marcella. Katulad daw ito ng tunog na tumapos at sumire sa Rose's smile. Hindi niya malilimutan ang tunog na ito. Unti-unting lumapit ang misteryosong lalaki sa kanila. Dumiretso ito kung saan nakatayo si Marcella at ang matanda habang nagbibigay daan ang mga tao sa loob ng kwartong iyon. Sino daw ang lalaking ito? Hindi daw biro ang aurang pinapalabas niya. Tinanong ng lalaki kung maaari daw ba siyang umorder ng makakain. Napansin ng matanda na mamahalin ang suot ng lalaking ito. Binigay ng matanda sa kanya ang menu pero sinabi niyang alam na niya ang kanyang o-orderin. Kahit umalis na daw siya sa lugar na ito ay namimiss niya pa rin ang pagkain dito. Inihaw na sausage, isang black pudding, hash brown at tinapay. Gusto niya ang parating kinakain ni George. Nagulat si Marcella nang marinig ang boses at mga salita nito. Tinanggal ni Vlad ang kanyang hood at binati si Marcella. Ang ginto na hindi galing sa maruming pagnanasa. Ang ginto na dinala ni George at pinaliguan ni Marcella. Ito ang kulay ni Vlad sa araw na yon. Sinabi ni Vlad kay Marcella na siya ay nagbalik na. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Marcella. May paghihiganti na kaya ni Vlad ang Rose's smile laban sa mga taong some air dito. Pagkabalik nga ni Vlad sa Sora ay agad itong dumiretso sa bahay aliwa na kung tawagin ay Black Rose. Nagulat ang lahat nang inalok niya ang 100 ginto para kay Marcella. Kahit ang matanda ay hindi makapaniwala. Natakot naman si Marcella sa tunog ng yapak ng taong papalapit sa kanya pero ang lahat ng takot na ito ay nawala nang magpakilala na si Vlad sa kanya. Hindi mapigilan ni Marcella na maging emosyonal nang makita si Vlad. Tumulo ang mga luha sa mapupungay niyang mga mata. Nagkatinginan lang ang mga taong nasa loob at iniisip kung sino ang misteryosong lalaki ang kumakausap kay Marcella. Hindi rin maitago ni Vlad ang saya sa kanyang mga mukha nang makita si Marcella. Pero biglang may naalala si Marcella. Binulong niya kay Vlad na kailangan niyang umalis dito at bilisan niya dapat. Ang mga tauhan daw ni One Arm Jack ang nagpapatakbo ng bahay aliwan na ito kaya delikado ang buhay niya. Patuloy na nag-usap ang dalawa at napansin ito ng matanda. Mukhang magkakakilala daw ang dalawang ito. At hindi lang yon, mukhang nagiging seryoso na ang paligid. Kailangang may gawin siya at tapusin na ito bago pa may mangyaring hindi inaasahan. Bigla siyang may sinenyasan sa kabilang lamesa. Mga armadong grupo ng mga lalaki. Kinuha na nila ang kanilang mga espada para maghanda. Nagsitayuan na rin ang ibang mga lalaki at tila ay lalapit sila kay Vlad at Marcella. Tumabi na ang mga parokyana sa dadaanan ng mga lalaki at makikitang nanginginig si Marcella sa takot. Nasa likuran na ni Vlad ang mga kalalakihan pero parang wala lang sa kanya. Biglang nagsalita si Vlad at sinabi na bago daw siya magbayad, ay kailangan niyang bumawi sa mga taong may utang sa kanya. Patas na transaksyon. Tinanong ng matanda kung anong transaksyon daw ito. Sinabi ni Vlad ang pangalang One Arm Jack na siyang ikinagulat ng matanda. May kailangan daw kunin si Vlad kay One Arm Jack. Makikita ang kakaibang presensya sa mga mata ni Vlad kaya napalunok ang mga taong nakakita sa kanyang mga tingin. Kalokohan daw ito sabi ng isang armadong lalaki. Parang nababaliw na daw yata ang lalaking ito. Ang lakas daw ng loob niya na banggitin ang pangalan ni One Arm Jack.
Pero natigil siya sa pagsasalita nang tumalsik na ang dugo mula sa leeg niya. Sunod-sunod na saksak ang ginawa ni Vlad sa kanya gamit ang isang punyal. Walang biro at seryoso ang makikita sa mukha ni Vlad. Bagsak ang armadong lalaki nang walang kalaban-laban. Hindi makapaniwala ang lahat ng nakakita sa ginawa ni Vlad. Kahit ang matanda at parokyana ay hindi inaasahan ito. Walang masabi si Marcela sa nakita niyang ginawa ni Vlad. Kumalat ang dugo sa sahig at nagsigawan ang mga tao. Sumigaw din ang matanda pero bigla siyang pinatahimik ni Vlad. Tumahimik daw siya at maghintay sa kinakatayuan niya. Dahil ang buhay ng mga taong nandito ay kulang pa. Pinagpawisan ang matanda sa mga nangyayari. Sinabi ni Vlad sa matanda na may kukunin din siya sa kanya. Naninigas sa takot ang matanda. Dumating pa ang ibang armadong lalaki sa loob ng bahay aliwan. Tinanong nila ang misteryosong lalaki kung sino daw siya at sino ang nagpadala sa kanya. Simple lang ang sagot ni Vlad. Si George. Siya ang pinakahuling punyal ni George at ang maghihiganti para sa kanya. Nalito ang mga tao sa sagot ni Vlad pero biglang napagtanto na nila kung sino ito. Naaalala na nila, blonde na buhok at asul na mga mata. Siya si Vlad. Imposible daw ito. Akala nila ay namatay na siya noong gabing yon. Hindi na daw mahalaga ang nangyari noon. Ang importante ngayon ay naka-jackpot sila. Kapag dinala daw nila ang katawan ni Vlad kay One-Armed Jack ay sigurado na pauulanan sila nito ng ginto. Kung buhay daw pala siya ay sana nagtago na lang ito. Pero siya pa mismo ngayon ang pumunta sa sarili niyang hukay. Biglang pinatahimik na sila ni Vlad at sinabi na ngayon daw siya nila habulin. Katulad ng paghabol nila sa kanya ng gabing yon. Nakaramdam ng kakaibang lamig ang mga tao sa kanilang katawan. Hindi sila makapaniwala, siya pa rin daw ba ang batang inalagaan ni George? Para na siyang isang lobo na uhaw sa dugo. Sinabi ni Vlad na kung patuloy lang silang tatayo dyan, ay siya mismo ang lalapit. Mabilis na sinugod sila ni Vlad. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga nakaharang sa dadaanan niya gamit ang punyal. Pinagtulungan siya ng mga tao pero walang kaproble-problema. Kahit palibutan pa siya ng mga ito ay hindi siya natitinag. Isang atake at isang sigaw. Isang sigaw ay isang buhay. Hindi daw niya hahayaan na may mabuhay at may makalabas sa mga taong ito kahit isa. Tumatalsik ang mga dugo galing sa katawan ng mga walang kalaban-laban na mga tao ni One-Armed Jack. Ibinuhos na ni Vlad ang lahat na galit na kinimkim niya. Hanggang mapagbayaran nila ang mga luha na iniyak ni Marcela gamit ng kanilang dugo. Hindi labanan ang nangyari kung hindi isang massacre. Sa isang kwarto naman ng Black Rose, nandoon si One-Armed Jack, nagpapakalasing. Iniisip niya ang buhay na kanyang tinahak. Iniisip niya rin si George. Nang mawala daw si George ay parang napasa kamay na niya ang buong squatter ng Sora. Mas angat pa siya at aabutin ang mas mataas na ambisyon. Hindi siya titigil dito. Kaya hindi siya nagdadalawang isip na kunin at nakawin ang mga bagay na pagmamayari ng iba. Tumayo sa ibabaw ng mga katawan ng mga kalaban niya at abutin ang mas mataas na estado. Pero sa huli ay napagtanto niya din na ang buhay dito sa squatter ng Sora ay nakasalalay pa rin sa mga kamay ng nakakataas. Walang kwentang buhay daw ito. Dati ay naniniwala siyang makukuha niya ang lahat kapag nanalo na siya. Pero kahit daw siya ay natalo, siya pa rin ang nakaupo sa posisyon na ito. At si George na nagwagi sa buhay, ay namatay. Darating din ang araw na mangyayari din daw ito sa kanya. Kaunting salita lang mula sa mga nakakataas ay sigurado ito ang magdedekta ng kanyang tadhana. Walang kwentang buhay. Bigla namang may sumigaw at binuksan ang pinto sa kwarto ni One-Armed Jack. Masamang balita daw, nasa panganib sila. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni One-Armed Jack. Ayon sa tauhan niya ay napapalibutan na sila. Saan daw at sino ang mga ito? Ang buong squatter daw ay napapalibutan na ng mga sundalo. Seryoso daw ito. Kahit ang likuran nila ay puno na rin ng mga sundalo. Ito daw ay mga garrison ng Sora. Imposible daw ito. Bakit naman pupunta ang garrison ng Sora sa kanila? Nabayaran at nasuhulan na daw nila ang mga opisyal. Nagkakagulo na ang mga tauhan ni One-Armed Jack. May nagsasabi na baka nagpapatrol lang ang mga ito. Imposibleng magpapatrol lang sila. Napakarami nila kaya imposibleng walang pinaplano ang mga sundalo. Natatawa na lang si One-Armed Jack sa mga nangyayari. Iniisip na niya na darating ang araw na ito pero hindi niya inaasahan na ngayon na pala. Pero mas maganda na daw ito. Dahil ang pagkasira ay nasa harapan na niya.
kaysa patuloy na mangamba kung kailan ito darating. Ito na kaya ang katapusan ni One-Armed Jack. Matapos nga na bumalik ni Vlad sa Sora, dumiretso ito sa Black Roses na dating Roses Smile. Doon ay nakita niya si Marcella at doon din una niyang pinaranas sa mga tauhan ni One-Armed Jack ang kanyang pagbabalik. Napalibutan na rin ang kuta ni One-Armed Jack ng sundalo ng Sora sa utos ng Bayezid. Sa harap ng kuta ni One-Armed Jack ay naghihintay ang mayor at si Vorden kasama ang mga sundalo mula sa garrison ng Sora. Ibinalita ng mayor kay Vorden na napapalibutan na ng garrison ang maaaring daanan at takasan ni One-Armed Jack. Tinanong siya ni Vorden kung sigurado daw ba siya na pati ang sa likod na eskinita ay nabantayan na din. Sigurado daw sila, sagot ng mayor. Ginawa nila ang lahat na makakaya. Kung ginawa daw nila ang makakaya nila, bakit nilang hinayaan na dumating sa puntong ito ang problema sa Sora? At nalaman pa ito ng Count. Galit na pagsabi ni Vorden sa mayor. Ayon sa mayor ay wala daw siyang may dahilan. Si One-Armed Jack daw ay isang tao may talento. Pero binigyan lang siya ni Vorden ng masamang tingin. Hindi naman makatingin ng diretso ang mayor sa kanya. Sa isip ng mayor ay sino naman ang taong ito? Paanong nalaman ng isang hamak na kabalyero ang sitwasyon dito sa squatter ng Sora? Bigla namang sinabi ng mayor na mabuti na ngayon dahil nandito na si Sir Vorden. Masaya daw siyang matatanggal na ang cancer na grupo dito sa Sora. Sa isip ni Vorden ay ang mayor ang cancer sa lugar na ito. Paanong nagawa ng isang boss ng squatter na makontrol ang sistema sa lugar na ito? Ang mayor daw ang responsable dahil pinapayagan niya ang lahat ng ito at ginagamit pa ang titulo niyang mayor. Siguradong malaki ang kompensasyon na nakukuha ng mayor. Alam na alam niya daw ito sa isang tingin pa lang. Tinanong ng mayor kung kailan daw darating ang mga kabalyerong papasok sa kuta ni One-Armed Jack na pinadala mismo ng Bayezid. Sinabi ni Vorden na nandito na siya. Maririnig ang malalamig na yapak ng isang mapaghiganting kabalyero. Sa dilim ng eskinita, ito ay unti-unting lumalapit sa pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay niya. Hindi naman makapaniwala ang mayor na isang tao lang ang papasok sa loob. Tinanong niya si Vorden kung magiging maayos lang daw ba siya kahit mag-isa. Tinawag na naman daw niya ang ibang kabalyero na nandito ngayon sa Sora. Mas mabuti daw na ipagawa na lang ito sa kanila. Hindi daw ito maaari, sagot ni Vorden. Sa isip niya, dahil ibinigay ni Joseph ang buong puso at kaluluwa niya para mangyari ang sitwasyong ito. Ito ay ang kauna-unahan at opisyal na laban ni Vlad bilang kabalyero. Pero nang dumating na si Vlad ay hindi maiwasan ni Vorden na tanungin si Vlad kung magiging maayos lang daw ba siya. Pag-isipan daw sana niya na magdala ng sundalo sa loob. Narinig daw niya kasi na mayroong 50 tao sa loob. Kapag nasaktan daw si Vlad ay wala siyang mukhang ihaharap kay Joseph. Sinabi naman ni Vlad na kapag nasaktan siya ay sisiguraduhin niyang hindi ito makakaapekto kay Sir Vorden. Ayon naman kay Vorden ay hindi yan mangyayari. Siguradong babalikan siya ni Joseph. Tiningnan ni Vlad ang bahay sa harapan niya. Sa loob nito ay nagtatago si One-Armed Jack kasama ang mga tauhan niya. Ang taong sa pakiramdam niya ang dahilan ng lahat. Kita sa mga mata ni Vlad ang determinasyon. Napabuntong hininga na lang si Vorden at sinabi na mukhang wala siyang magagawa. Inabot ni Vorden ang Geddon kay Vlad. Ibinilin daw ito ni Joseph sa kanya na iabot ang bandilang ito sa harap ng maraming tao. Kaya ngayon ay simulan na niya. Sumang-ayon agad si Vlad. Itinaas ni Vlad ang Geddon at buong lakas niyang ibinaon niya ito sa lupa. Nawagayway ang bandila na makikita ang simbolo ng mga Bayezid at Hainal ng Derimar. Nabigla naman ang mga sundalo nang makita ang bandila. Akala daw nila ay nakalimutang tradisyon na ito. Sino daw kaya ang lalaking ito? Paano siya nakatanggap ng bandila sa napakabatang edad? At hindi lang yon, ang pamilya Bayezid mismo ang nagpadala sa kanya. Sa likod ni Vlad ay ang mga humahangang sundalo. Sa mga mata naman niya ay ang determinasyon. Sa gabing yon, ang lupang kinakatayuan niya ay kanyang domain. Sa ilalim ng kagalang-galang na mga pangalang nagpapatutuo sa kanya, ay gagamitin niya ang kanyang autoridad kahit sa kanilang mga buhay. Binuksan ni Vorden ang isang scroll na naglalaman ng mensahe ni Count Patrick Bayezid. Biglang isinigaw ni Vorden ang pangalan ni One-Armed Jack at ng mga tauhan nito. Makinig daw sila. Sinuwi nila ang batas ng pamilya Bayezid at patuloy na kinukuha ang mga buhay ng mga tao. Siya, si Peter Bayezid, ang karapat-dapat na nagmamay-ari ng Sora,
ay hindi nahahayaang magpatuloy ang kasamaan nila kaya nagpadala siya ng kanyang halili. Ang lahat na gagawin ng kanyang halili simula ngayon ay autorisado niya at ng simbahan ng pananampalataya. Inuutos ni Worden na buksan ang kanilang pinto at papasukin ang kagalang-galang na halili ng konde. Sinigaw ng mga sundalo ang pangalang Bayezid. Mararamdaman ang pagyanig dahil sa pagsigaw ng mga sundalo sa buong squatter. Naririnig din ito ni One-Armed Jack. Hiling ng mga sundalo na proteksyonan ng Panginoon ang halili. Patayin si One-Armed Jack. Tahimik na naghihintay si Vlad sa reaksyon ng kalaban. Sinabi ni Worden sa kanya na ang katwiran ng mga tao ay nasa panig na niya. Ilabas na daw niya lahat ng nararamdaman ng walang pag-alinlangan. Nagpasalamat si Vlad at binunot na ang kanyang espada. Ibinilin sa kanya ni Worden na mag-ingat. Binulong ng boses kay Vlad na siguradong naghahanda na si One-Armed Jack. Kailangan niyang palawakin ang kanyang paningin. Aatake daw sila sa iba't ibang direksyon. Ang laban na ito ay magkaiba na sa mga laban na nakaharap niya. Ang isa sa mga basic ng pakikipaglaban ay ang pagkuha ng inisyatibo. Simulan daw niya sa magarbong atake. Ipinikit ni Vlad ang kanyang mga mata. Unti-unting lumiwanag ang paligid ni Vlad. Iniisip niya, kung hindi niya tinawag si Gordon, buhay pa kaya si George ngayon? O bago pa man ang lahat, paano kung hindi nagbanta si One-Armed Jack sa kanila? Siguro ay hindi na niya kinailangang tawagin si Gordon. Hindi mabilang na paano at siguro ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa huli ay isa lang ang solusyon. Ito ay tapusin si One-Armed Jack. Binuksan ni Vlad ang kaliwang mata niya at napakalakas na aura ang lumabas na kumukonekta sa sariling mundo niya. Kinumpas ni Vlad ang kanyang espada sa harap ng kuta ni One-Armed Jack. Napakaliwanag na pagsabog ang nangyari. Tumilapon ang mga tao na nasa loob at bumagsak ang mga direktang tinamaan ng atake ni Vlad. Dahan-daang pumasok si Vlad. Ang mundo daw ni Jack ay patuloy na kinakain ang mundo niya. Kaya ito ang dahilan bakit kailangan na niyang tapusin ito ngayon. Putulin ang magulong koneksyon na ito. At magpatuloy sa hinaharap. Nagpakilala si Vlad sa mga taong naroroon. Siya si Vlad ng Sora. Siya ang karapat-dapat na halili ng konde, at siya rin ang karapat-dapat na tagapaghiganti. Nandito daw siya para tapusin na ang kaguluhan. Tahimik lang na nakatingin ang mga tao sa kanya. Huminga ng malalim si Vlad. Bigla itong isinigaw ang pangalan ni One-Armed Jack at sinabing nagbabalik na siya. Narinig ito ni Jack. Kilala niya ang boses na ito. Bigla siyang napatayo. Unti-unting tumawa si Jack na parang nababaliw. Sa isip niya, siya pala ang karapat-dapat na haliling ipinadala ng konde para sa kanyang ulo. Ang sumisikat na batang kabalyero. Ito na ba ang katapusan ng kasamaan ni One-Armed Jack at may paghihiganti na ba ni Vlad ang lahat na nawala sa kanya? Matapos nga napalibutan ng mga sundalo ng Sora ang dating Rose's Smile nga ngayon ay ang kuta ni One-Armed Jack, formal nang binasbasa ni Peter Bayezid sa pamamagitan ni Worden ang pagpuksa ni Vlad sa kasamaan ni One-Armed Jack. Pinasok na nga ni Vlad ang kuta ni One-Armed Jack. Agad naman siyang inatake ng mga tauhan ni Jack. Isa laban sa marami. Ito ang sitwasyon sa loob ng Rose's Smile. Walang takot na sinalubong sila ni Vlad. Kitang-kita sa mga mata nito ang determinasyon at kagustuhan na ubusin ang mga tao na sumire sa Rose's Smile. Napakabilis na pagkumpas ng espada ang samalubong sa mga tauhan ni Jack. Ang iba ay hindi makapaniwala sa bilis na ipinamamalas ni Vlad. Hindi na ito ang Vlad na tuta ni George. Sunod-sunod na pinabagsak ni Vlad ang kung sino man ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Damanak ang dugo sa gabing yon. Kahit atakihin siya sa likod ay wala pera nitong epekto. Agad lang na lumipad ang ulo ng kanyang kalaban. Tinanong ng isang lalaki kung siya pa rin daw ba ang Vlad na nakilala nila noon. Sumigaw naman ang isang lalaki na huwag lang silang tumayo. Palibutan daw nila si Vlad. Mabilis naman na sinunod ito ng mga tauhan ni Jack pero may mga pag-alinlangan pa rin sa kanilang pakiramdam. Kahit napapalibutan na ay kalmado pa rin si Vlad. Ano pa daw ang ginagawa at tinitingin-tingin nila? Pulbasan na daw nila si Vlad. Pero natatakot ang iba dahil nakita nila kung gaano kagaling si Vlad sa paggamit ng espada. Kapag hindi daw sila nag-ingat ay kamatayan lang ang maghihintay sa kanila. Sana daw ay may mauna sa kanilang umatake kay Vlad. Ramdam nila ang presensya ng isang kabalyero na iba ang lebel sa kanila. Bigla namang nagsalita si Vlad at sinabi na hindi na daw ito kailangan pang pag-isipan.
Dahil siya mismo ang lalapit sa kanila at tatadterin sila ng pinong-pino. Biglang inilabas ni Vlad ang kanyang napakaliwanag na aura. Isang kakaibang liwanag sa gitna ng madilim na kwarto. Nagkaroon ng marka ang bawat isa sa loob ng kwarto at tila parang nahinto ang oras. Parehong-pareho ito sa ginawa ni Godden ng Gaidar sa Rose's Smile. Huminga ng malalim si Vlad, at sa isang malinis at mabilis na kumpas ng kanyang espada, ay hinati niya lahat ng nasa kanyang harapan. Sigawan ang maririnig sa loob ng Rose's Smile. May mga napuputulan ng braso, binti, at mga ulo. At ito ay dahil lamang sa isang bata. Paano daw nila mapipigilan ang ganitong klaseng mandirigma? Pangambang tanong ng isang lalaki. Sumigaw naman ang iba at sinabi na itapon na ang bakal na lambat kay Vlad. Bigla na nga nilang itinapon ang bakal na lambat kay Vlad mula sa itaas. Pero mabilis lang itong naiwasan ni Vlad. Sigawan ang mga tao at sinabi na itapon nila ang kung anuman ang pwede nilang itapon. Harangan daw siya, natataranta na ang iba dahil sa bilis ni Vlad. Walang may makahabol sa kanya. Biglang nagtago si Vlad sa likod ng isang haligi. Nakita siya ng iba at itinuro ito sa kanilang mga kasamahan. Hulihin daw siya at kaladkarin. Pero bigla namang tumutol ang isang lalaki at sinabi na mas mabuting harangan na lang nila ang hagdan. Sinunod ito ng mga kalalakihan. Naghanda na din ang ibang mga tauhan sa ikalawang palapag. Sa isip naman ni Vlad ay nakakainis ang ginagawa nila. Mahirap daw lagpasan ang ganito karaming tao sa hagdan at kawalang ingat lang ang harapin sila ng diretsahan. Hinamon siya ng mga tauhan na sumugod sa kanila. Iniisip ni Vlad kung ano ang sunod na kanyang gagawin. Hindi rin siya maaaring gumamit lang ng aura parati. Bigla niyang nakita ang makapal na lubid na nakatali sa isang haligi. Naalala niya na parating nagrereklamo si Zamina tungkol dito. Ang mga kurtinang ito ay masyadong mabibigat na mahirap daw lumakad. Hindi inaasahan ng mga tao ang sunod na ginawa ni Vlad. Unti-unti niyang pinutol ang lubid na nakatali sa haligi at nakakonekta sa mabibigat na kurtina. Biglang tumalon si Vlad at inabot ang lubid na papaakyat habang ang mga kurtina naman ay pababa. Paano pa daw nakita ni Vlad ito? Tagumpay na nakarating si Vlad sa ikalawang palapag na hindi kinalaban ang mga nasa hagdan. Takot ang naramdaman ng mga kalalakihan sa mga tingin ni Vlad. Parang lumilipad daw si Vlad. Humingi sila ng tulong mula sa unang palapag. Kailangan daw nilang umakyat dito. Biglang nagsalita si Vlad at sinabi na nasorpresa siya dahil sila lang daw ba ang haharap sa kanya. Mga anak ng pusa daw sila. Biglang sumugod si Vlad sa kanila nang walang alinlangan. Sumugod din ang mga kalalakihan pero masyado nilang minaliit ang kakayahan ni Vlad. Sinaksak ni Vlad ang isa sa leeg. At sunod-sunod na pinabagsak ang mga kasamahan nito. Para kay Vlad, napakatalam ng kanyang espada na tila lampas na sa limitasyon nito. Ang direksyon kung saan umaatake ang mga kalaban ay napakatanga na lagpas pa sa kanyang inaasahan. Mas nakakatakot pa daw ang espadang kahoy ni Jaeger kumpara sa kanilang lahat. Napahinga ng malalim si Vlad pero bigla siyang may naramdaman na mabilis na paparating. Isang pana. Sa kabilang parte ng ikalawang palapag ay naroroon ang mga pamapana. Sumigaw naman ang isang lalaki na ipagpatuloy lang nila ang pagpana kay Vlad. Sinunod nga nila ito at mabilis naman itong iniiwasan ni Vlad. Bigla siyang may naiisip na ideya. Bigla siyang nag-iba ng direksyon at agad na tumalon papunta sa kabilang koridor. Kumapit siya sa chandelier at agad na sinalubong ang mga pamapana sa kanya. At sa isang iglap lang ay kinumpas ni Vlad ang kanyang espada at pinabagsak ang lahat ng mga ito. Sigawan na lang ang maririnig sa kanilang sitwasyon. Tulala at walang magawa ang mga natitirang tauhan ni Jack. Anong klaseng abala naman daw nito? Reklamo ni Vlad. Kung naghinti-hinti lang daw sila sana ay siya mismo ang pupunta sa kanila. Ramdam na ng mga tao ang takot sa presensya ni Vlad. Uminom si Vlad direkta sa isang takore at itinapon ito. Ano na daw ang kanyang gagawin? Uulitin daw ba niya muli sa simula? O sila na daw ang lalapit sa kanya? Pero siya naman daw ay patuloy na lalapit sa kanila. Matapos ang lahat, kailangan niyang kolektahin ang mga rente nila dahil masyadong matagal na silang nanatili sa Rose's Smile. Tila ng lamig ang mga natitirang tao sa sinabi ni Vlad. Unti-unting lumalapit si Vlad sa kanila. Inaakala siguro ng mga tauhan ni Jack ay sa kanila ang teritoryo na ito. Pero isa itong malaking pagkakamali sa kanilang parte. Ang lugar na ito ay ang Rose's Smile. At ito ay walang iba kung hindi ang pugad ni Vlad.
Abangan po natin mga ka-recap ang nag-aatikabong bakbakan pa ni Vlad at ni Jack sa susunod na mga kabanata. Naganap na nga ang madugong labanan sa loob ng Roses Smile sa gitna ng mga tao ni One Arm Jack laban kay Vlad. Nagkamali ang mga tao sa pagkalaban kay Vlad sa loob ng Roses Smile, dahil ito ay ang pugad ni Vlad. Sa kabilang bahagi naman ng squatter ng Sora, malapit sa daungan ng mga barko, ay nasa opisina pa rin si Harven, nag-iisip kung ano ang gagawin sa pinaggagawa ni One Arm Jack. Bakhang nababaliw na daw talaga siya. Kahit mga barumbado sa palengke ay hindi ginagawa ang ginagawa ni One Arm Jack. Ano naman daw ang magagawa niya kung magnanakaw daw sila ng hayag? Nag-iba na daw si One Arm Jack simula nang mamatay si George. Dati na niyang inuubos ang pera ng mga nangungutang sa kanya pero hindi siya lumalagpas sa linya hindi gaya ngayon. Sa ganitong lagay ay wala na siyang pag-asang nakikita sa lugar na ito. Sa loob ng ilang buwan ay babagsak ang ekonomiya ng Sora. Nababaliw daw siya kung iisipin ito. Paano daw niya iuulat na mayroong nagnakaw ng kanilang kontrabando? Bigla namang may pumasok sa opisina ni Havern. Ibinalita nito na ang buong squatter ay pinapalibutan at sarado na. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Havern. Sino naman ang haarang sa buong squatter? Nagulat si Havern sa narinig. Ang mga opisyal daw ay galing sa Sturma. Nandito sila para hulihin si One Arm Jack. Ang lahat ng mga sundalo ng Sora ay pinapalibutan ang buong eskinita ngayon. Sa isip ni Havern ay siguro, lumagpas na nga si One Arm Jack sa linya na hindi niya dapat ginawa. Hindi naman siya maaaring maging masaya lang dahil dito. Kahit mawala si Jack, magiging madyugo ang buong eskinita dahil dito. Biglang tinanong si Havern ng lalaki kung malapit daw ba sila ng opisyal na galing sa Sturma. Sino daw ang tinutukoy niya? Tanong ni Havern. Si Vlad daw. Bakit naman nasali si Vlad sa usapan na ito? Dagdag na tanong ni Havern. Ayon sa lalaki, hindi niya rin ito nakita pero sinasabi nila na may blonde na buhok at asul na mga mata ang opisyal galing Sturma. Nainis si Havern dahil hindi lang naman si Vlad ang taong may blonde na buhok at asul na mga mata. Pero napatigil si Havern sa sinabi ng lalaki. Tinatawag daw ng opisyal ang sarili na Vlad ng Sora. Totoo daw ba ito? Tanong ni Havern. Oo, totoo daw. Narinig din niya na tinanim mismo ni Vlad ang kanyang bandila sa harap ng Roses Smile. Nanginginig si Havern dahil sa mga sinasabi sa kanya kaya tinanong siya ng lalaki kung ayos lang siya. Pero sa isip ni Havern, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa isang Vlad na nagpalabas ng aura sa isang duelo sa Derrimar. At ang isang batang vassal na nakamit ang isang kamanghamanghang gawa sa pagsugpo sa Deathworm. Vlad ng Sora. Pero ang mga kwento na yon ay baka totoo nga. Kailangan niyang makita ito ng personal. Patuloy naman ang madugong labanan sa Roses Smile sa gitna ni Vlad at tauhan ni One Arm Jack. Patuloy pa rin sa pagpigil kay Vlad ang mga tao ni One Arm Jack pero wala silang magawa sa lakas ni Vlad. Atakihin man siya sa likod ay mabilis niya itong naka-counter. Sunod-sunod lang ang pagsalakay sa kanya ng mga tao na parang walang pagpapahalaga sa kanilang buhay kaya walang awa silang pinapabagsak ni Vlad gamit ang kanyang espada. Pilit ginagaya ni Vlad ang nangyari at ginawa ni Godin noon sa Roses Smile. Nag-oobserba lang ang boses sa ginagawa ni Vlad. Kung paano daw siya gumalaw ay mapapamanghaan kung sino man ang makakakita nito. Ang talentong taglay ni Vlad at ang kanyang matinding pagsisikap, pati na ang kanyang malakas na kalooban ay malalim na nakaugat sa loob niya. Ang batang ito ay isang natural na mandirigma. Sinabi ni Vlad sa lalaking tinanggalan niya ng ngipin noon na napakahaba ng panahon para ipaayos ang kanyang ngipin pero bakit hindi niya daw ito ginawa? Pero hindi na naman daw niya ito kailangan ngayon. Tumayo si Vlad na puno ng dugo ang damit at naiwang walang buhay ang mga kalaban. Sinabi ng boses na tama na daw ito. Sumang-ayon naman si Vlad, mukhang tama na nga daw ito. Hindi niya daw eksaktong magaya ang nangyari noon pero ito na ang panahon para tapusin na ang lahat. Umakyat na si Vlad papunta sa pinakamataas na palapag kung nasaan si One Arm Jack. At doon ay tahimik na naghihintay si Jack sa kanya. Maririnig ang pagtunog ng hagdan sa bawat yapak ni Vlad. Alam na ni One Arm Jack na mukhang naubos na ang kanyang mga tauhan. Pumasok na nga si Vlad at sinabi na dumating na siya. Napakalayo na ng itsura ng lugar kung saan sila ay nagtitipon noon. Binati naman siya ni Jack, maligayang pagdating daw sa kinikilalang rising star ng Sturma.
Lumingon si Jack at inalok niya si Vlad ng isang baso ng alak. Pero ang nakikita niya lang ay isang kabalyerong puno ng dugo ang katawan at napunta lang dito para sa iisang layunin. Hindi naman daw nakakatuwa si Vlad. Saad ni Jack, siya nga daw talaga si Vlad ng Sora na naririnig sa mga balita. Narinig na niya ang mga kwento pero hindi siya naniwala. Sana daw ay kanina pa niya pinapasok si Vlad kung alam niya lang. Sana ay sinabihan niya ang manager na bugbugin si Vlad pero mukhang imposible na ito dahil inubos na silang lahat ni Vlad. Natawa lang ng malakas si Jack pero ayos lang daw ito dahil kahit papano ay kilala niya ang taong gumawa nito. Sinubukan pa daw niyang iwasan si Vlad dahil ayaw niyang harapin ito pero parang wala na siyang magagawa kung hindi harapin si Vlad. Binunot na ni Jack ang kanyang espada at handa nang harapin si Vlad. Kita rin sa mga mata ni Jack ang desperasyon para mabuhay pero parang huli na ang lahat. Ang napakagulong koneksyon sa gitna ni One-Armed Jack at ni Vlad ng Sora. Ang mundo ni Jack na siyang patuloy na kumakain sa mundo ni Vlad. Hindi na nararamdaman ni Vlad ang dating walang katapusang paggalang sa nakakatanda sa kanya hindi gaya noon. Ngayon ay sigurado na siya, na ang mundo ni One-Armed Jack ay hindi kayang tapatan ang kanyang mundo. Naghanda na ang dalawang magharap, sinabi ni Vlad na simulan na nila. Mabilis na sinugod ni Vlad si Jack. Agad na nagsagupaan ang kanilang mga espada na nagpayanig sa paligid. Napakalakas na shockwave ang pumilibot sa kanilang kinakatayuan. Sa isip ni Vlad, kahit ang pagkatao ni One-Armed Jack ay kalabang itinuturing niya. Ibibigay pa rin niya ang kanyang buong lakas na may paggalang sa huling pagkakataon. Hindi makapaniwala si Jack sa lakas ng batang nasa harap niya. Patuloy na sinugod ni Vlad si Jack at napa-atres na siya. Sa isang atake ay parehong napa-atres ang dalawa. Pero agad na bumwelo si Vlad at mabilis na sinugod muli si Jack. Isang napakalakas na atake ang binitawan ni Vlad. Nasangga ito ni Jack pero unti-unting napapaluhod siya sa lakas ni Vlad. Hanggang sa tuluyan na nga siyang napaluhod sa harap ni Vlad. Para kay Vlad, ito daw ang paraan ng pagbibigay galang ng mga taga-eskinita, at ito ay brutal na lampas pa sa hangganan. Abangan po natin mga ka-recap kung ano ang mangyayari kay One-Armed Jack at sa squatter ng Sora sa susunod na mga kabanata. Nagsimula na ngang maglaban si Vlad at One-Armed Jack. Ramdam ni One-Armed Jack ang bigat sa bawat hampas ng espada ni Vlad. Pero kahit ganoon pa man ay pilit pera na lumalaban si Jack. May mga pagkakataon na nakakabitaw siya ng malalakas na atake kay Vlad. Sinabi ni One-Armed Jack na nakakagulat daw dahil ang isang batang dati ay kahoy na espada lang ang hinahawakan, ngayon ay nagbago na at halos hindi na makilala. Pero tama lang daw ito. Dapat ay ganito siya kalakas bago siya bumalik dito. Habang naglalaban sila ay naiisip ni One-Armed Jack na ang progreso ni Vlad ay tunay nga nakahanga-hanga. Siya rin, dati rin siyang may pangarap. Pangarap ni One-Armed Jack na makamit din ang mga bituin na nagliliwanag at mapasakamay ang mga ito sa anumang paraan. Akala niya ay kailangan niya lang ng lakas. Lakas para mahawakan ang mga nagniningning na mga bituin. Lumipas ang mga panahon at akala niya ay kulang pa ang mga lakas na ito. Damanak ang maraming dugo. Ginawa niya lahat ng kanyang makakaya sa abot ng kanyang kapangyarihan. Dahil para sa kanya, walang pinagkaiba ang kabutihan at kasamaan sa lugar na ito. Ginagawa niya nga ang lahat ng mga ito, at narating niya rin ang tuktok ng tagumpay sa squatter na ito. Pero paanong hindi niya pa rin maabot kahit kaunti ang mga nagniningning na pangarap niya? Kahit na nawala na ang mga ningning nito at nababalot na ng dugo at kasakiman, ito ay kanya paring masariling bituin. Pakiramdam ni Jack ay nasisilaw siya sa nagliliwanag na bata sa harap niya. Ang liwanag ng isang batang lumaki sa squatter sa pangangalaga ni George at Marcella. Dito napagtanto ni Jack ang kanyang kakulangan. Para mahawakan mo ang mga nagniningning na mga bituin, dapat ikaw mismo na hahawak ay maging isang karapat-dapat at nagliliwanag din. Kinumpas ni Vlad ang kanyang espada at agad itong naputol ang kamay ni Jack. Tumalsik ang mga dugo nito at napa-atres. Sa harap niya ay ang walang takot na si Vlad. Napakagandang liwanag ang bumabalot kay Vlad na tila isang bituin na bumaba sa kalangitan. Pero kahit ganito na ang kalagayan ni Jack ay hindi pa rin siya sumuko kaagad. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo. Hindi rin nagbigay ng kumpiyansa si Vlad at nag-iingat pa rin dahil alam niyang may lakas pa na tinatago si Jack. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Jack pero nakuha niya pa ring tumawa.
Tumawa ng malakas si Jack. Sinabi niya na nakakamangha talaga. Sana daw ay nakikita ito ni George ngayon. Nagalit naman si Vlad nang binanggit ni Jack ang pangalan ni George. Tumahimik daw siya. Bigla niyang inatake si Jack pero nagawa pa rin itong masangga ni Jack gamit ang isang braso niya. Sa isip ni Vlad ay hindi karapat-dapat ng kapatawaran si Jack. Isa siya sa mga dahilan kung bakit namatay si George. Siya rin ang sumire sa Rose's Smile. At si Jack din ang hamuli at nagbenta kay Marcella. Isa lang ang dapat sa kanya. Nararapat siyang mamatay ng miserable. Pinagtataga ni Vlad si Jack nang walang awa. Nasubukan pa ring gumanti ni Jack kahit nasugatan na ito. Para sa kanya ay napakasayang araw ito. Dapat daw ay buksan nila ang lahat ng mga bar aisles ng alak at magpiesta. At ito dahil daw mas angat pa si Vlad kaysa sa kanya. Sinabihan siya ulit ni Vlad na tumahimik. Napa-atres ang dalawa nang magsagupaan kanilang atake. Sa hindi maintindihang pakiramdam ay nakangiti pa rin si Jack na para bang wala na itong kinakatakutan. Bumuelo si Vlad at tinutok ang espada kay Jack. Bumuelo din si Jack at handa nang tapusin ang laban na ito. At sa isang mabilis na pangyayari, ay makikita sa anino, na ang espada ni Vlad ay bumaon sa katawan ni Jack. Sa isip ni Jack ay mas mabuti na siguro ito. Mas mabuti na ito kaysa mamatay siya sa kamay ng mga tao na may malalaking mundo katulad ni George. Ang matapakan ng isang bata na may batang mundo pa lang at sumusubok na umakyat. Tinanong ni Vlad si Jack kung ano ang kanyang mga huling salita. Tinapak ni Jack ang ulo ni Vlad at sinabi na napakagaling ng ginawa niya. Magpahinga muna siya bago umalis. Binunot ni Vlad ang espadang nakabaon kay Jack. Unti-unting napa-atras si Jack patungo sa balkonahe at sa isip niya ay sapat na ito. Namuhay siya ng masamang buhay pero ito ay walang takot. Kahit na miserable siyang natalo ng isang bata na may maningning na mundo. Para sa kanya, ay magaling ang ginawa niya. Itinaas niya ang kanyang isang braso at sumigaw kay George na nagkaroon siya ng magandang panahon. Nahulog si Jack mula sa pinakamataas na parte ng Rose's Smile na may ngiti sa kanyang mga mukha. Nagkaroon ng katahimikan sa kinakatayuan ni Vlad. Matamis ang paghihiganti, kaya natural lang na gawin ito. Pero, ano itong pait na nalalasahan ni Vlad sa dulo ng kanyang mga dila? Lumingon siya at nakita ang basong may alak na inalok sa kanya ni Jack. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang baso. Ininom niya ang alak nang walang pag-aalinlangan. Inaalala niya ang sinabi ni Jack sa kanya na siya ay mas angat kaysa sa kanya. Biglang may nilagay si Vlad sa lamesa at sinabi kay Jack na kunin niya daw ito. Dahil ang isang kabalyero ay tumatanggap lang ng kung ano ang kanyang binayaran. Lumabas na nga si Vlad sa Rose's Smile at dinadaanan niya ang mga katawan ng mga tauhan ni One Arm Jack na wala ng mga buhay. Sa labas naman ay naghihintay si Vorden. Hindi siya mapakali dahil sa nakakabahalang katahimikan. Ano na kaya ang nangyayari sa loob? Ilang sandali lang ay may nakita na silang tao na papalabas sa Rose's Smile. Duguan ang buong katawan nito lalo na ang kanyang espada. Hindi nakapagsalita si Vorden dahil sa nakikita. Iba ang pinapakita ni Vlad sa kanyang mga mata. Tila nanlamig si Vorden pati na ang mga sundalong nakakakita kay Vlad. Tinatanong nila sa sarili kung dugo ba lahat ang nasa damit at armor ni Vlad. Iniisip ni Vorden na natalo nga talaga ni Vlad ang higit 50 na mga tao sa loob ng mag-isa. Ang tagumpay na ito ay mahirap paniwalaan kahit nakikita pa nila ito. Sa isip ng mga sundalo, kahit sila ay parang hindi makalapit kay Vlad. Para naman kay Vorden, ito ay higit pa sa respeto at paghanga. Ito ay takot. Kita naman sa mukha ni Vlad ang sobrang pagod na nararamdaman. Hindi siya kumibo at sinubukan na lang na umalis. Pero biglang may tumawag sa pangalan niya. Lumingon si Vlad at nakita ang isang kamay na may hawak-hawak na baston. Siya daw si Harven. Napatigil si Vlad nang marinig ang pangalan ni Harven. Pinigilan ng mga sundalo na makalapit si Harven kay Vlad. Pero nang makita nga ni Vlad ang itsura ni Harven ay nakilala niya agad ito kahit sa malayo. Pinag-utos ni Vorden na bigyang daan si Harven para makita si Vlad. Mabilis na lumapit si Harven kay Vlad kahit hirap ito sa paglalakad. Nakatitig lang si Vlad kay Harven na para bang nakakita siya ng pamilya niya. Binati siya ni Harven. Tinanong siya nito kung maayos lang ba siya. Napangiti si Vlad at sinabi na si Harven nga ang kaharap niya. Binitawan niya ang espada niya at napayakap kay Harven.
Sinabi niya na napakasakit. Napakasakit ng buong katawan niya. Ano daw ang mga ito? Tanong ni Harven. Ano ang mga nangyari sa kanya? Hindi nakasagot si Vlad pero ngumiti lang siya. Pakiramdam niya ay tunay nga na nakabalik na siya. Kinaumagahan sa sentro ng Sora, ay naruroon si Vlad at kakagising niya lang, nakatingin sa labas ng bintana. Naninibago lang talaga siya sa mga bagay. Siguro dahil ang tanawin na nakikita niya ay hindi ang squatter na nakalakihan niya. Bigla naman pumasok si Geodie at tinanong kung bakit bumangon na kaagad si Vlad. Sana nagpahinga daw muna siya ng matagal-tagal pa. Mahirap daw mahiga ng matagal dahil mas lalong sumasakit ang katawan niya. Ano naman daw ang dala niya? Tanong ni Vlad. Nakangiti na sinabi ni Geodie na ito ay tubig para makapag-hilamos si Vlad. Ano daw ang mali sa kanya? Tanong ni Vlad. Ano daw ang ibig sabihin niya? Wala naman daw mali sa kanya, saad ni Geodie. Palagi naman daw siyang ganito. Pero alam na ni Vlad ang iniisip ni Geodie. Iniisip niya na isa-isa nang nagpapakita ang mga kaibigan ni Vlad. Kapag nagpatuloy daw ito, baka dumating ang araw na mapalitan na siya. Hindi niya sinundan si Vlad para maging tagapangalaga lang ng mga kabayo ng Bayezid. Kitang-kita ni Vlad ang pagkatao ni Geodie. Pero sinabi naman ni Vlad sa kanya na huwag itong mag-alala. Basta ginagawa lang niya ang kanyang trabaho ay siya daw ang bahala kay Geodie. Tuwang-tuwa naman si Geodie sa mga sinabi ni Vlad. Napabuntong hininga na lang si Vlad sa kakulaitan ni Geodie. Ibinahagi naman ni Geodie kay Vlad na gusto daw siyang makita ni Vorden kapag tapos na siyang magpahinga. Mabuti naman daw kung ganoon saad ni Vlad, may kailangan din siyang sabihin kay Vorden. Pero kakaiba ang naabutan ni Vlad sa pansamantalang opisina ni Vorden. Sinabi niya kay Vorden na mamamatay siya kung kakain niyang lahat na ito. Pero para kay Vorden naman ay mamamatay siya kung hindi niya kakainin ang mga ito. Tinuro niya ang mga dokumento kay Vlad. Lahat ng mga ito ay kailangan daw niyang asikasuhin at parang walang katapusan ito. Ang mga galami ni One Arm Jack ay umabot sa kailaliman ng mga squatter. Sinabi naman ni Vlad na may katuturan nga ito. Dito lumaki si One Arm Jack at dinami na ang lahat. Mukhang matatagalan nga sila sa pagsugpo nito. Tinanong naman siya ni Vorden kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Kailangan pa ni Vorden na ayusin ang mga dokumento at ibang administratibong trabaho pero ang trabaho naman ni Vlad ay tapos na. Hindi daw niya alam sagot ni Vlad. Ayon kay Vorden, standby lang muna si Vlad habang hindi pa dumarating si Joseph dito sa Sora. Kaya kung gusto daw ni Vlad ay pwede siyang tumulong muna sa mga trabaho. Ano daw ang maitutulong niya? Tanong ni Vlad, kaso daw ay wala siya masyadong alam sa mga dokumento. Alam naman daw ito ni Vorden, bigla niyang inabot kay Vlad ang isang pirasong papel. Nagulat si Vlad sa nabasa. Siya ngayon ay pansamantalang kinikilala na kapitan ng mga gwardiya ng Sora. Ayon kay Vorden ay may karapatan siya ngayon na arestuhin ang mga natitirang tulisan at bugbugin ang mga ito ng may limitasyon lamang. Gusto ni Joseph ang oportunidad na ito para linisin ang squatter. Kailangan ng bunutin ang mga masasamang damo at palitan ng mga matitinong tao. Ito ang sunod na hakbang na pinaplano ni Joseph. Dagdag pa ni Vorden na si Vlad ang angkop sa trabahong ito dahil alam niya ang kalakaran dito sa squatter ng Sora. Pero huwag daw muna ngayon, maaari daw siya munang magpahinga, bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Maaari niya rin daw bisitahin ang kanyang nobya. Iginiit naman ni Vlad na kaibigan niya lang si Zemina. Nagulat naman si Vlad sa sinabi ni Vorden. Nakapagpadala na daw siya ng request sa kumbento. Akala niya ay papayag kaagad sila pero sinabi ng kumbento na kailangan nila ng ilang araw. Sasabihan niya na lang daw si Vlad kung maaari na. Nagpasalamat naman si Vlad kay Vorden. Sa isip ni Vlad ay hindi niya inaakala na napakamasusi ni Vorden sa mga ganitong trabaho. Hindi na niya kinailangan sabihin pa ito sa kanya. Naalala ni Vlad na may isa pa pala siyang kailangan. Tinanong niya si Vorden kung ang ibang mga tauhan ni Jack ay nasa kulungan na. Oo daw sagot ni Vorden, inaresto daw nila lahat ang mga ito kahit nagkalat pa sila sa iba't ibang lugar. Tinanong ni Vlad kung pwede daw ba siyang pumunta doon. Bakit naman tanong ni Vorden? Mayroon siyang kailangang mahanap sa loob. Kung hindi daw niya mahanap ang mga ito sa loob, lilibutin niya ang buong squatter para mahanap sila. Sino kaya ang taong hinahanap ni Vlad at ano kaya ang kinalaman niya sa plano ni Vlad? Matapos nga na humingi ng pahintulot si Vlad kay Vorden na pumunta sa kulungan kung nasaan nakalagak ang mga natitirang tauhan ni One Arm Jack,
ay hindi nag-aksaya ng panahon si Vlad at agad na itong pinuntahan. Kailangan niyang hanapin ang tao na ito at kung wala man sa presinto ang hinahanap niya, ay sisiguraduhin niyang lilibutan ang buong Sora para mahanap ang taong ito. Dumating na nga si Vlad sa kulungan at sinalubong siya ng mga bantay. Sinabihan ng mga bantay si Vlad na ang lahat ng mga tao ni One Arm Jack ay nasa pinakalooban ng kulungan. Nagpasalamat naman si Vlad sa kanila. Dahan-daang naglalakad si Vlad papunta sa kanila, nagmamasid at tila may hinahanap. Napansin naman ng ibang tauhan ni Jack na may taong papalapit sa kanila. Mukhang nakikilala na nila kung sino siya. Siya nga daw ito. Ang anino ng taong unti-unting lumalapit sa kanila ay nagbigay sa kanila ng lamig sa katawan. Walang iba kung hindi ang punyal ni George. Si Vlad. Seryoso ang mga mata ni Vlad at tila may gusto siyang kunin sa kanila. Usap-usapan ng mga preso si Vlad. Totoo nga daw ba na siya ang halili ng pamilya Bayzid? Totoo daw ito, ano pa ba ang dahilan bakit siya pupunta dito? Biglang may naalala ang isang preso. Mukhang alam na niya kung bakit nandito si Vlad. Mukhang nandito si Vlad para tugisin ang mga natitirang miyembro ni One Arm Jack na umatake sa Rose's Smile. Nandito siya para maghiganti. Lumingon ang karamihan sa kanila at nakita ang mga nakakatakot na asul na mga mata ni Vlad na nakatingin sa kanila. Nang makita ito ng mga preso ay tila parang nakakita sila ng multo. Nanlalamig at pinagpapawisan sila. Wala silang magawa kung hindi tumakbo at lumayo sa rehas na kung saan akala nila ay maaabot sila ni Vlad. Pero walang reaksyon si Vlad sa pinaggagawa nila. Patuloy lang siyang may hinahanap sa mga presong ito. At nakita na nga niya ito. Sinabi ni Vlad na nandyan lang pala siya. Ang ibang preso naman ay tila tumayo ang mga balahibo sa isang bigkas pa lang ni Vlad. Sinabi ni Vlad sa isang preso na masyado na siyang maitim para sa lugar na ito. Kung magtatago pa daw siya sa sulok ay mas mahihirapan ang mga tao na makita siya. Nagtataka naman sila sa pinagsasabi ni Vlad. Sinabi ni Vlad na nakangiti sa kanya na bigyan lang daw siya ng 40 na pilak at ilalabas daw siya dito ngayon din. Si Othar, siya ang nakakatandang kapatid ni Burley at ang taong tumulong kay Vlad at Zemina para makatakas sa gabing yon. Hindi maproseso ni Othar na si Vlad nga ang nasa harap niya. Sinabi ni Vlad ng pabiro na tumatanggap din siya ng utang. Isang lalaking maitim na kahit sa maruming squatter ay iniiwasan ng mga tao. Pero may isang tao na unang umabot ng kamay para sa kanya. Ang taong ito ay hindi nawalan ng liwanag kahit nabaon man sa tambak ng basura. Ang batang lalaki na tinulungan niya sa gabing yon, ang taong tutulong at lalabas sa kanya sa madilim at mapuot na kulungang ito. Sumunod na mga araw ay nakatanggap na nga si Vorden ng pahintulot mula sa kumbento na pwede na silang bumisita. Hindi na agad ng sayang ng oras si Vlad at agad nang pumunta. Ang ibang dalagang babae naman ay nakamasid sa bintana at inaabangan ang pagdating ng isang vassal mula sa pamilya Bayzid. Hindi sila mapakali nang dumating na ang vassal na ito sakay ng isang magarang karwahe. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa taglay na kagwapuhan, blonde na buhok at asul na mga mata. Usap-usapan naman na akala nila ay isang kabalyero ang darating, ibig daw ba sabihin ay naging isang kabalyero na ang vassal na yon. Sinabi naman ng iba na baka totoo nga ito dahil ito ang usap-usapan sa labas. Kung hindi, ay bakit ang headmistress mismo ang personal na nag-escort sa bisita nila? At tingnan daw nila ang mga tao sa likod niya, hindi daw bubuntot ang mga opisyal ng Sora sa kanya kung isang vassal lang siya. Siguro nga ay nagbigay sila ng mga donasyon para lang makalapit sa Bayzid. Kaya naman daw pala bumili ng napakaraming wine ang headmistress nila. Habang nagkakatuwaan ay patuloy lang si Zemina sa paghugas ng pinagkainan na dapat ay silang apat ang gumagawa. Wala siyang reaksyon o inaasahan na kung anuman. Hindi rin siya interesado sa bisita nila. Bigla namang pumasok ang isang madre na kinagulat ng 3 babae. Galit na galit ang madre dahil ano pa daw ang kanilang tinutunganga dyan. Alam naman nila na may mahalaga silang bisita ngayong araw. Humingi ng paumanhin ang 3 babae at sinabi na tatapusin agad nila ito. Bilasan daw nila at magsisimula na ang seremonya sa kapilya. Umalis na nga ang madre. Biglang natuon naman ang kanilang atensyon kay Zemina. Sinisisi nila si Zemina dahil napakabagal daw niyang tapusin ang mga gawain kaya napag-alitan sila tuloy. Humingi lang ng paumanhin si Zemina at hindi man lang nagreklamo pa. Sinabi pa ng isang babae na kailangan na nilang mauna.
Bilasan daw ni Zemina na tapusin ito at saka na sumunod. Oo lang parati ang sagot ni Zemina sa kanila. Nagmamadali naman ang tatlo para sa unahan sila makaupo habang si Zemina naman ay tahimik na pinagpatuloy ang kanilang gawain. Doon sa kapilya ay nagtipon-tipon na nga ang lahat. Pinakilala na ng headmistress ang kanilang kinagagalak na bisita na galing pa sa pamilya Bezid at siya rin ay kinikilala at tinitiyak ni Father Andreas. Mas lalong namangha ang mga babae nang marinig nila na si Father Andreas mismo ang kumikilala sa kanya at hindi lang yon, suportado pa siya ng pamilya Bezid. Para daw siyang isang kabalyero ng prinsesa sa mga fairy tale. Napaka-perpekto daw niya, habang ang iba ay humahanga sa kanya, si Vlad naman ay may hinahanap. Hindi mapakali ang kanyang mga mata sa paghahanap kay Zemina. Akala ng mga babae ay sa kanila nakatingin si Vlad. Akala naman ng iba ay nagkasalubong ang kanilang mga tingin at kung ano-ano na ang iniisip nila. Pero isa lang ang sa isip ni Vlad. Hindi niya nakikita si Zemina. Sigurado siyang sinabihan niya ang headmistress na papuntahin ang lahat ng mga madre dito. Nakaramdam ng kaunting inis si Vlad. Sinimulan na ng headmistress ang seremonya at sinimulan ang pagdarasal. Kahit may kaunting inis ay nagpakita pa rin si Vlad ng kahinahunan. Lumuhad din siya at nagsimulang magdasal sa ilalim ng sinag ng araw. Hindi pa rin mapigilan ng mga babae na mapahanga kay Vlad kahit na ito ay nakaluhod at nagdadasal na. Bigla naman may isang madre na may maduming damit ang mabilis na tumatakbo papunta sa kapilya. Narinig ni Vlad ang mga mabibilis na yapak na ito papunta sa kanilang direksyon. Hindi niya mapigilan na mapangiti dahil mukhang alam na niya kung sino ang madreng huling darating sa seremonya. Dahan-daang binuksan ni Zemina ang pinto ng kapilya at tahimik na pumasok. Sa isip ni Zemina ay nagpapasalamat siya dahil hindi pa tapos ang seremonya at nakaabot siya. Tahimik lang sa likuran si Zemina na sumali sa pagdarasal habang si Vlad ay nasa harap pa rin pero natatakpan ang kanyang mukha ng sinag ng araw. Lumingon si Vlad at doon ay nakita niya ang isang payat na babae na may maruming kasuotan, pero higit sa lahat, ang babaeng ito ay may pulang buhok. Nag-iba ang mga tingin sa mata ni Vlad nang makita niya si Zemina. Hindi na naitago ni Vlad ang kanyang pagkainis at napapilantik na siya at agad na tumalikod sa altar. Tinanong ng headmistress kung may problema daw ba siya. Galit na sinabi ni Vlad na napakapayat na niya. Pinapakain daw ba siya nila ng mabuti? Hindi maintindihan ng mga madre ang sinasabi ni Vlad at nakaramdam din sila ng kaunting pagkabahala. Hindi nila nasagot ang tanong ni Vlad kaya napamura ito at sinabi na hindi na niya magawa ang dapat niyang gustong gawin. Galit na bumaba si Vlad sa altar at unti-unting lumapit kay Zemina, hindi na niya pinapansin ang mga nasa paligid. Kahit ang tatlong babae na umaaway kay Zemina ay tila hindi makapaniwala at tila nalilito sa ginawa ni Vlad. Hindi naman mawala ang mga tingin ni Vlad kay Zemina na puno ng pag-aalala. Habang nakatulala ay ngayon lang napagtanto ni Zemina na mukhang si Vlad nga ang nasa harap niya at unti-unting lumalapit. Pero hindi daw siya siguro ito. Hindi ganito katangkad at katikas si Vlad. Kinukumbinsi niya ang sarili dahil ayaw niyang umasa lang na si Vlad nga ito. Nag-iba ang tingin sa kanyang mga mata nang tinawag siya ni Vlad. Nakatingala si Zemina sa kabalyerong tumawag sa kanya at sinagot kung ano ang maipaglilingkod niya. Si Zemina naman ay nakatingala lang sa matangkad na kabalyero habang si Vlad naman ay hindi mawala ang tingin niya sa napakapayat na si Zemina. Napansin ni Vlad na napakadumi ng damit ni Zemina at basa pa ang mga ito dahil kakahugas niya lang ng pinggan. Napamura ulit si Vlad sa nakita. Tinanong niya si Zemina kung ano ito, isa daw ba siyang tanga? Sabay punas ni Vlad sa basang damit ni Zemina. Gulat na gulat ang mga madre sa ginawa ni Vlad. Magkakilala daw pala sila ng babaeng may pulang buhok. Tinanong ni Vlad si Zemina kung hindi daw ba siya pinapakain dito o nilalabhan man lang ang damit niya. Gulat pa rin ang makikita sa mga mata ni Zemina na hindi siya makapaniwalang totoo na ang nasa harap niya ay si Vlad. Nanginginig si Zemina pero sinubukan niyang abutin ang gintong buhok ni Vlad. Hinawakan ng magagaspang at puno ng kalyos na mga kamay ni Zemina ang gintong buhok ng kabalyero at doon ay naniwala na siyang si Vlad nga ito. Bakit hindi daw siya sumasagot tanong ni Vlad, pero napansin niya ang biglang pagpatak ng luha. Nang tumingala si Vlad ay nakita niya ang umiiyak na si Zemina. Napatayo si Vlad na ramdam ang hirap na pinagdaanan ni Zemina dahil sa mga luhang ipinatak nito. Sinabi niya na hindi na niya papansinin ang walang kwentang proseso na ito. Uuwi na niya si Zemina.
Umuwi na tayo, saad ni Vlad. Napasandal si Zemina kay Vlad at hindi maitigil ang pag-iyak. Ang babaeng walang matawag na tirahan, ay hindi pa kailanman narinig ang mga katagang ito sa buong buhay niya. Mga batang palaboy ng squatter. Walang matatawag na bahay, walang mga magulang at walang pagkain. Para sa kanila, ang isa't isa ay ang tinuturing nilang tahanan at pamilya. May lalabas na nga kaya ni Vlad si Zemina sa malupit na kumbentong ito at ano na kaya ang sunod na gagawin niya sa Sora. Muli na ngang nagkita si Vlad at si Zemina sa kumbento at naging emosyonal ang paghaharap ng dalawa. Lumabas na kaagad sa kumbento si Zemina at sumama kay Vlad. Habang nasa loob ng karwahe, ay hindi mapigilan ni Zemina na mahiya at tila hindi alam ang kanyang sasabihin. Paulit-ulit niyang tinitingnan at sinusulyapan ang mukha ni Vlad. Parang naninibago siya dito at tila ba ibang tao ang kaharap niya. Hindi na mapigilan ni Vlad kaya tinanong niya si Zemina kung ano daw ang kanyang problema. Ano daw ang ibig sabihin niya, tanong ni Zemina. Ayon kay Vlad ay kanina pa niya napapansin na pasulyap-sulyap si Zemina sa mukha niya. Sisagat na sana si Zemina kung bakit pero napatigil siya at hindi na nabigkas ito. Tiningnan niya lang ulit si Vlad na para sa kanya ay kumikinang at napakakagalang-galang. Sa isip ni Zemina ay napakalaki na ng pinagbago ni Vlad. Napayakap na lang si Zemina sa kanyang mga gamit na tila namumula at nahihiya. Napansin at napagtanto ni Vlad kung ano ang nararamdaman ni Zemina. Tinanong niya si Zemina, bakit daw siya nagiging awkward ngayong 6 na buwan pa lang silang nagkahiwalay. Hindi nakasagot si Zemina at tila nabalot ng katahimikan ang loob ng karwahe. Tiningnan siya ulit ni Zemina, iniisip niya na para daw isang noble si Vlad. Malayong malayo sa dating Vlad na nakilala niya. Habang siya naman ay katulad pa rin ng dati. Hindi niya alam kung nababagay ba siya na tumabi kay Vlad. Pakiramdam niya ay parang ang baba pa rin niya. Bigla naman siyang tinawag ni Vlad at agad na may sinubo ito sa kanya. Nagulat naman si Zemina sa ginawa ni Vlad. Sinabi ni Vlad sa kanya na parang kanina pa siya wala sa sarili. Kainin daw niya ito at nang magising na siya. Ano daw ito, tanong ni Zemina. Ayon kay Vlad ay isa itong caramel. Nakuha niya ito sa isang kabalyerong kilala niya. Nagulat si Zemina nang marinig ito, paano naman daw nakakuha si Vlad ng mamahaling pagkain? Sigurado daw ba siyang hindi niya ito ninakaw? Isipin na daw niya ang gusto niyang isipin saad ni Vlad. Natahimik ulit si Zemina pero sa pagkakataong ito ay may ngiti na sa kanyang mukha. Napansin ulit ni Vlad na parang maiiyak na naman si Zemina. Tinanong niya ito kung bakit na naman siya umiiyak ulit. Sinabi lang ni Zemina na dahil ang tagal daw dumating ni Vlad. Hindi naman alam ni Vlad kung paano patatahanan si Zemina. Napabuntong hininga na lang ito at tumingin sa labas ng bintana. Napakaganda daw ng panahon ngayon. Kinagabihan, may isang tao na malalim ang iniisip. Kahit saan ka man daw ipinanganak sa mundong ito, lahat daw ay karapat-dapat na makayakap ng sariling mga bituin nila sa kanilang puso. Gayunpaman, ang pagbitaw sa bituin papunta sa kalangitan ay ibang usapin naman. Parang katulad daw niya, unti-unting nabubulok sa lugar na ito nang wala man lang katagumpayan na nakamit sa buhay. Napagdesisyonan ng matandang ito na magsara na ngayong araw at magpatuloy na lang bukas. Wala namang pumupunta sa kanyang tindahan sa mga nakalipas na mga buwan. Kahit mga palaboy-laboy ay hindi na rin napapadpad sa kanyang tindahan. Lumabas ang matanda para magsara na ng kanyang tindahan, iniisip niya ang batang Vlad. Iniisip niya kung nasa maayos lang daw kaya siya. Nakakahanga daw ang batang yon, ngunit nakakaawa din. Tanging hinihiling lang ng matandang katulad niya ay sana hindi mamatay sa ginawang batang yon. Bigla namang may dumating at tinanong ang matanda kung magsasara na daw ba siya agad. Oo naman ang sagot ng matanda, bumalik na lang daw siya bukas. Sinabi ng lalaki na hindi siya makakabalik bukas. Magiging busy daw siya kaya kailangan niyang magpaayos ngayong gabi. Ano naman daw ang pagkakabisihan ng mga taong squatter sa lugar na ito saad ng matanda. Pero napatigil siya nang sinabi ni Vlad na ang espadang ito ay kailangang maayos. Matagal-tagal na daw nang huling naayos ang espada. Nakangiting sinabi ni Vlad sa kanya na hindi daw kayang ayusin ng ibang mga panday ang espadang ito. Ang matanda lang daw ang kayang gumawa at umayos ng espada. Hindi makapaniwala at makapagsalita ang matanda sa kanyang nakikita sa harapan niya ngayon. Tinanong siya ulit ni Vlad kung kaya daw ba niyang gawin ito. Doon pa lang nahimasmasan ang matanda. Masayang-masaya niyang sinabi kay Vlad na kaya niyang ayusin ito.
Pinapasok niya kaagad si Vlad at pinaupo habang naghihintay. Inabot ni Vlad ang espada sa matanda at manghang-mangha ito sa nakikita. Mukhang ginamit daw talaga ito ni Vlad ng mabuti sa nakaraang mga buwan. Tinanong niya si Vlad kung saan daw nakuha ni Vlad ang mga gasgas na ito. Ibinahagi ni Vlad na sumali siya sa pagsugpo ng mga goblin noon nakaraang taglamig at hindi pa niya gaano gamay ang espada noon. Ang isa naman ay galing sa tunggalian ng karangalan sa Derry Emmer. Ang isa naman ay noong nakaraan lang. Naging isa siyang pain para mahuli ang Deathworm. Nagasgasan daw ang espada sa lupa habang hinahabol siya ng Deathworm. Manghang-mangha ang matanda, mula sa pakikipaglaban sa mga halimaw at tunggalian ng karangalan, hanggang sa paghuli sa labi ng natalo na dragon. Sa isip ng matanda, ipinagmamalaki niya si Vlad at ang mga narating niya. Hindi katulad niya na nasasayang dito sa squatter, si Vlad ay patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Biglang tumawa ng malakas ang matanda. Mas nasasabik daw siya ngayon kumpara noong ginagawa niya ang pinakamaganda niyang gawa. Hintayin lang daw ni Vlad at aayusin niya kaagad ang espada. Sinimulang pabagahin muli ng matanda ang kanyang pugon. Sa pugon na kung saan ay may kaunting hininga na lang, na anumang oras ay maaaring mamatay ang apoy. Ang pasyon ng matanda ay biglang nagbaga muli matapos ang mahabang panahon. Tila ba parang isang bituin na nawawalan na ng liwanag, ay bigla muling nagningning sa gabing yon. Sumunod na araw ay nagkita at nag-usap naman si Harven at Vlad sa daungan ng mga barko. Ang mga loan certificate daw ba ng Rose's Smile na hawak ni One Arm Jack ay nasa kay Vlad na pala. Tinanong siya ni Harven kung siya na ba ang magpapatakbo sa Rose's Smile. Natawa naman si Vlad at sinabi na hindi. Ibibigay niya ito kay Marcella kaagad. Ngunit hindi pa makakapagsimula si Marcella ulit dahil kailangan pang ayusin ang lugar pero malapit naman daw itong maayos. Tama nga naman saad ni Harven, lalo na at puno ng dugo ang lugar na yon. Ano naman daw ngayon ang plano ni Vlad, babalik na daw ba siya sa Sturma agad-agad? Ayon kay Vlad ay mananatili daw muna siya dito, ang utos sa kanya ay mag-standby muna dito sa Sora. Nakakahanga naman daw na makita si Vlad na ganito saad ni Harven. Isang tao na sumusunod sa utos ng mga noble, pero may utos daw sa kanya na kailangan niyang gawin sa kanyang bakanteng oras. Tungkol daw ito sa ano tanong ni Harven. Ito ay tungkol sa mga nakatagong yaman pa ni One Arm Jack o kahit ano pang mga bagay na hindi nila nababawi kay Jack. Ang moneybug na yon ay bamutis daw ng napakaraming lagusan sa lugar na ito. Sinabi ni Harven na makakatulong daw siya tungkol dito. Dapat lang daw na tumulong siya, pabiro ni Vlad. Mahal daw kasi ang whiskey na ibinigay niya at hindi ito libre. Pero naging seryoso ulit ang usapan nang binanggit ni Vlad na hinahanap daw ni Marcella ang mga nawawalang ibang babae. Malamang daw ay naibenta na sila saad ni Harven. Pero sabi ni Vlad na dapat ay nandito lang sila sa paligid-ligid. Mga pera at babae, mukhang may kaugnayan daw ang dalawang ito saad ni Harven. Para kay Vlad ay napakahasel daw ng problemang ito. Hinanap niya ang ibang mga babae pero walang bakas na naiwan. Sino daw tinutukoy niya? Isa sa mga babaeng hinahanap niya ay si Anna. Marami pa pang iba maliban sa kanya. Tama nga daw siya saad ni Harven. Mukhang kahina-hinala ito dahil dapat may naiwang kahit anong bakas man lang kung naibenta nga sila. Marami daw ginawa si One Arm Jack dito sa squatter habang siya pa ang naghahari pero kakaiba daw ito. Susubukan daw ni Harven na tingnan ito pero hindi gaano kalalim ang tulong na maibibigay niya dahil hamina at lumiit ang kanilang organisasyon. Bigla namang may tumawag kay Vlad. Ito ay si Otar. Ayon sa kanya, tiningnan niya ang lugar na sinabi ni Vlad at mukhang kahina-hinala nga ito. Magaling daw ang ginawa niya, ngayon kailangan na nilang puntahan ito. Nagpaalam na si Vlad kay Harven. Sinabi ni Harven na babalitaan niya kaagad si Vlad kung may nalaman siya. Sa isip ni Harven, kakabalik lang ni Vlad dito pero hindi man lang siya marunong magpahinga. Pinuntahan na nga ni Otar at ni Vlad ang kaina-hinalang lugar na iniimbestigahan nila. May inabot si Vlad na papel sa nagbabantay ng lugar. Pangalan ito ng mga tao. Tinanong ng lalaki kung sino daw ang mga taong ito. Ayon kay Vlad ay nagbabasakali lang sila kung nakita daw ba niya ang mga tao sa listahan. Bakit naman daw dito sila sa isang katayan naghahanap ng nawawalang tao? Hindi daw sila nagbibenta ng tao dito. Ganoon daw ba? Tanong ni Vlad sa kanya. Nainis na ang lalaki at sinabi na marami siyang ginagawa pagkatapos ay inaabala pa siya ng kung ano-ano.
Kung tapos na daw sila ay lumabas na sila sa kanyang tindahan. Ipinagpatuloy ng lalaki ang paghihiwa ng karne pero hindi pa rin umalis si Vlad. Tinanong niya kung matagal na ba ang tindahang ito dito sa Sora, mukhang wala pa ito noong nakaraang kalahating taon. Sumagot ang lalaki na tanungin na lang daw nila si Black Bear tungkol dito, mayroon siyang permiso. Isa sa mga boss ng squatter ng Sora, ang mangkakatay ng baboy, si Black Bear. Mukhang tinatakot pa sila ng lalaki sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ni Black Bear. Biglang sinabi ni Vlad na kung ganoon daw ay tatanungin niya si Black Bear mamaya. Pero nakakamangha daw, paano daw niya nalaman na ang nakasulat sa papel ay pangalan ng mga tao? Dito sa squatter ng Sora, kung bibigyan mo ang mga tao ng papel na may sulat, magagalit ang mga ito. Sa kadahilanang mahirap matutong magbasa sa lugar na ito. At dahil mukhang hindi daw alam ng lalaki ang nakagawian dito, malamang ay isa siyang tagalabas. Imbes na karne ang ibinebenta nila, ay mukhang tao ang kanilang ibinebenta. Biglang napatigil ang lalaki pero walang ano-ano'y sinubukan niyang tagain si Vlad gamit ang kanyang kutsilyo. Napakadaling naiwasan lang ito ni Vlad. Galit na galit ang lalaki sa kanila. Sino daw sila at saan sila nanggaling? Sinabi ni Vlad na siya dapat ang nagtatanong tungkol dito. Makipagtulungan na lang daw siya kung ayaw niyang damanak ang dugo pero agad minura lang siya ng lalaki. Napangiti lang si Vlad. Tama nga daw, ito ang tunay na squatter. Binunot ni Vlad ang kanyang punyal at inutusan si Otar na isara ang pinto. Dahil tapos na ang bentahan ngayong araw, si Black Bear naman kaya ang susunod na kakaharapin ni Vlad? Matapos nga na mahanap ni Otar ang lugar na pinaiimbestigahan sa kanya ni Vlad ay agad na nila itong pinuntahan. At doon mismo ay nagkaroon ng komprontasyon si Vlad at ang nagbabantay ng tindahan. Binunot ni Vlad ang kanyang punyal at pinasara niya kay Otar ang pinto dahil tapos na ang oras ng pagtitinda. Makalipas ang ilang sandali ay pinupunasan na ni Vlad ang kanyang punyal na puno ng dugo. Tinatanong niya kung saan naman kaya galing ang mga tulan ng lalaking iyon at paano sila nakarating sa Sora. Sinabi naman ni Otar na kaya naman daw pala maraming mga tagalabas dito kamakailan lang. Hindi nagawang bantayan ni One Arm Jack ang squatter ng Sora. Tinanong ni Vlad si Otar kung malaking kasiraan ba ang nadulat ni One Arm Jack. Ayon kay Otar, malaki ang pinagbago ni Jack noong nangyari ang gabing iyon. Iniisip ni Vlad ang sinabi sa kanya ng nagbabantay ng tindahan. Isa lamang daw siyang kolektor. Ang mga mangangalakal ng mga alipin ang may alam daw ng detalye. Ang lakas ng loob nila na gawin ang human trafficking dito sa squatter ng Sora. Sa isip ni Vlad, wala siyang partikular na motibo para simulan ito. Sino ang mag-aakala na ganito pala kalalim ang ugat ng problema? Sinabi ni Vlad kay Otar na ngayong natagpuan na nila ang problema, maaari na sila munang huminto sa ngayon. Dagdag pa ni Otar, malalaman at malalaman din ito ng mga opisyal at nakakataas. Bigla naman may bata na tumatakbo at tumatawag kay Vlad at kay Otar. Ito ang nakakabatang kapatid ni Otar, si Ned. Sinasabi niya na tiningnan niya ang inutos ni Vlad sa kanya. May mga batang nakakita daw sa pangyayari. Magaling daw saad ni Vlad at binigyan niya agad ng barbecue si Ned. Ano daw ang nakita ng mga bata? Ang babaeng tinutukoy daw ni Vlad na nagngangalang Ana, may batang nakakita sa kanya na pinasakay daw siya sa karwahe na hindi pa nila nakikita, mga 1 buwan na ang nakakaraan. Mukhang tama ang iniisip ni Vlad. Naibenta daw kaya siya sa ibang lugar. Pero ayon kay Ned, may kakaiba daw sa mga babaeng sinakay sa karwahe. Ayon sa mga bata na nakakita, ang mga babae daw na pinapasakay sa karwahe ay mga buntis. Nagulat si Vlad sa narinig. Lahat daw ba ng mga babae ay buntis? Oo, sagot ni Ned. Ayon sa mga bata, nakaumbok ang mga tiyan ng mga babaeng sinakay sa karwahe. Nakakapagtaka nga daw hindi ba? Bakit naman bibili ang mga tao ng buntis na babae ngayong hindi naman sila makakapagtrabaho? Hindi nakapagsalita si Vlad at patuloy lang sa pag-iisip. Tinanong siya ni Otar kung ano ang problema at bakit natahimik siya. Iniisip ni Vlad, nakakapagtaka na nabuntis si Ana, pero ang mas nakakapagtaka ay may taong bumibili at nagbebenta ng buntis na mga babae. Kahit nandito sila sa squatter ng Sora, walang pa rin itong katuturan. Hindi ito dapat nangyayari. Biglang may naalala si Vlad. Ang babaeng multo na una niyang nakalaban noong nakaraang taglamig. Naalala niya ang memorya ng babaeng multong iyon bago niya tinapos ito.
Ang paghihinagpis ng isang ina nang mawala ang kanyang anak. Tila namutla at pinagpawisan si Vlad. Biglang nagsalita ang boses sa kanya. Kailangan daw ni Vlad na pakinggan ang mga babala na nararamdaman niya. Ang masamang kutob ay kadalasang nangyayari. Biglang nakaramdam ng galit si Vlad. Sana daw ay hindi tama ang kutob niya, pero walang mali kung magiging preparado sila. Agad na pinuntahan ni Vlad si Vorden at sinabi na may natuklasan siyang kakaibang mga aktibidad dito sa Sora. Sinabihan naman siya ni Vorden na sana daw ay magpahinga rin siya. Pero sinabi ni Vlad na siya din naman daw ang nag-utos na tingnan ang mga ito. Hindi naman inaasahan ni Vorden na gagawin daw kaagad ito ni Vlad. Paano daw siya makakapagpahinga nito, kakatapos niya lang na maasikaso ang mga dokumento? Napakaseryoso daw ba nito na hindi na makakapaghintay ng kahit 2 araw? Ayon kay Vlad ay mukhang ganoon na nga. Pero iginiit ni Vorden na pag-isipan daw muna sana ni Vlad, hindi na nagsalita sa Vlad at tumahimik na lang. Pero bigla niyang tinanong si Vorden na kung wala daw ito sa sakop ng otoridad ni Vorden ay kakausapin niya ang mayor. Pero sinabi ni Vorden na hindi naman ito ang kaso. Sa isip niya, minsanan lang siya makakabakasyon at ayaw niya itong gugulin sa pagtatrabaho pa rin. Pero bigla siyang napatigil sa nakita. Napabuntong hininga na lang siya at napasabi na parang sinusundot siya sa magkabilang direksyon. Ito ay dahil dumating na ang kanilang boss, si Joseph. Akala niya ay sa susunod na 2 araw pa sila darating. Pinangungunahan ni Yeager ang convoy ni Joseph. Nakarating na nga sila sa Kapitolyo ng Sora. Agad na bumaba si Joseph sa karwahe at pinagmasdan ang paligid. Bigla naman siyang sinalubong ng mayor ng Sora at binati. Karangalan daw ang bisitahin sila ni Joseph. Pero hindi siya pinansin ni Joseph at agad na dumiretso sa kanila ni Vorden at Vlad. Kinumusta sila ni Joseph. Mabuti naman daw sila. Agad na tinanong ni Joseph kung may nangyari ba habang wala siya. Sinabi naman ni Vorden na wala naman pero tahimik lang si Vlad at hindi kumibo. Napansin naman kaagad ito ni Joseph. Tinanong ulit ni Joseph si Vlad kung may nangyari daw ba. Hindi kaagad nakasagot si Vlad sa tanong niya at kaagad na sinabi ni Joseph na sa loob nila ito pag-uusapan. Pinapasok sila ng mayor sa kanyang opisina. Bigla naman na nauna si Yeager at sinabi na titingnan niya muna ang loob bago si Joseph pumasok. Nagalit naman ang mayor dahil suplado daw si Yeager. Sinasabi daw ba niya na maglalagay siya ng kung ano-ano para saktang si Joseph? Nakakatakot naman na lumingon si Yeager sa kanya at sinabi na siya ang magdedesisyon nito. Biglang bumaba ang boses ng mayor at nanginginig na sinabing wala naman daw kainahinala sa loob. Pwede niya daw itong tingnan. Tahimik lang na naghihintay si Joseph at Vlad pero pansin ni Joseph na balisa si Vlad at malalim ang iniisip kaya sinabihan niya si Vlad na magaling ang ginawa niyang trabaho. Nabigla si Vlad pero nagpasalamat naman si Vlad sa kanya. Ngayon daw, ano ang gusto niyang sabihin? Tanong ni Joseph sa kanya. Nagdadalawang isip si Vlad dahil baka daw magdudulot lang siya ng kaguluhan para lang sa walang dahilan. Pero iginiit ni Joseph na ayos lang ito, sabihin niya lang ang gustong sabihin. Ayon kay Vlad, naghahanap siya ng kaunting tulong. Pero mukhang mas mabuti daw kung itanong nila sa mayor ang bagay na ito. Sa isip ni Joseph ay natutuwa siya. Tama ang desisyon niya na turuan si Vlad. Kaya na ni Vlad na basahin ang sitwasyon at ang tamang oras para dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging kaanib sa pamilyang Bayezid ay hindi ginagarantiyahan ang awtoridad. Sinabi ni Joseph kay Vlad na tama ang kanyang desisyon. Ipinaalam na ni Yeager sa kanila na ligtas nang pumasok sa kwarto. May napansin naman kaagad si Joseph sa opisina ng mayor. Mayroon daw siyang napakaganda at magarang opisina. Ang tanawin ng Sora mula sa kinakatayuan daw niya ay maganda rin. Sumang-ayon naman ang mayor at sinabi na makikita mo nga ang halos buong Sora sa opisinang ito. Bigla naman sinabi ni Joseph na may isang bagay siyang na gustong papalitan. Ang upuan na ito daw ay kailangang palitan. Masyado daw itong magarbo at matingkad tingnan. Nalito ang mayor sa sinabi ni Joseph. Ano daw ang mali sa upuan na yan? Biglang napagtanto ng mayor ang sinabi ni Joseph kaya tila natakot siya at tinanong si Joseph kung ano ang kanyang ibig sabihin. Biglang umupo si Joseph sa upuan na iyon at seryosong tiningnan ang mga tao sa loob ng opisina. Agad niyang inutos kay Vlad na sabihin ang gusto niyang sabihin nang walang pag-aalinlangan. Sabihin niya ito sa bagong mayor ng Sora.
Nagulat si Vlad sa sinabi ni Joseph habang si Vorden naman ay pinipigilan na tumawa. Sumunod na mga araw ay umalis si Vlad kasama si Otar na bitbit ang bandila ni Vlad. Nahihilo daw si Vlad sa amoy ng lugar na ito. Mahirap ang puntahan ng lugar na ito. Ang pinakaluma at pinakakomplikadong eskinita ng squatter ng Sora. Ito ang pinakakakilakilabot na lugar ng squatter ng Sora. Umaalingasaw na amoy ng dugo at kung ano-ano pa. Higit sa lahat, ang tingin ng mga tao dito na nabubuhay at naninirahan sa tabi ng kamatayan. Hindi na nakakapagtaka na kahit si One-Armed Jack ay hindi ginalaw ang lugar na ito. Ang katayan ng baboy ng squatter. Ang teritoryo ni Black Bear. Ano kaya ang naghihintay kay Vlad sa lugar na ito at bakit naging mayor ng Sora si Joseph? Matapos nga na malaman ni Vlad kung sino ang mga konektado sa mga nagaganap na human trafficking sa Sora ay inilapit niya agad ito sa bagong mayor ng Sora, si Joseph Bazid. Sumunod na araw ay pinuntahan na nga ni Vlad at Otar ang kuta ni Black Bear dala-dala ang kanyang bandila. Sinubukan na kumatok ni Vlad sa pinto. Binuksan ng isang bantay ang maliit na bintana at tinanong niya si Vlad kung sino sila. Sinabi ni Vlad na sigurado siya na narinig na nila ang tungkol sa kanya. At kanina papasok pa lang sa eskinita ay hindi na daw mawala ang mga tingin nila sa kanya. Biglang sinabi ng bantay na maghintay sila at agad na sinara ang maliit na bintana. Sinabi ng boses kay Vlad na sinusubukan lang daw nila siyang inisin. Sa isip ni Vlad, pakiramdam niya ay hindi niya dapat ito palagpasin. Bagaman sa nakaraan, nasanay na siya sa ganitong pagtrato sa kanya dito sa Sora. Pero ngayon ay iba na. Maraming tao na ang dangal ay nakatali sa pangalan niya. Mula kay Joseph Bazid, ang kabalyerong si Yeager, si Alicia na Baron ng Derrimar, si Father Andreas ng Simbahan ng Pananampalataya, at si Madam Oksana Bazid. Tumingin si Vlad sa langit at nag-isip ng malalim. Sa isip niya ay hindi na niya papalampasin ang mga pangbabastos na ito. Penaikit ni Vlad ang kanyang mga mata at naghintay. Naghintay sila ni Otar sa harap ng pintong yun hanggang buong maghapon. Malapit nang lumubog ang araw nang muling binuksan ng bantay ang pinto. Sinabi ng bantay na maaari na silang pumasok. Pero hindi sumagot si Vlad sa kanya at nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Tila inaasar pa sila ng bantay at tinanong kung hindi daw ba sila papasok. Kahit si Otar ay nakakaramdam na rin ng pagkabahala. Tumawa lang ang bantay, kung hindi daw sila papasok sa loob ay umalis na lang sila. Pero biglang nagsalita si Vlad at sinabi sa bantay na kung isasara daw nila ang pinto na yan ngayon, hindi nila kakayanin ang mga konsekwensyang mangyayari. Nalito ang bantay sa sinabi ni Vlad. Kinuha ni Vlad ang bandila niya kay Otar. Binalaan niya ang mga bantay na sila mismo ang nagdala ng sitwasyon na ito sa kanila. Biglang itinanim ni Vlad ang kanyang bandila sa maputik na lupa sa harap ng kuta ni Black Bear. Nagpakilala siya bilang si Vlad ng Sora, sa ilalim ng mga kagalang-galang na pangalan na kumikilala sa kanya. Ngayon ay gagawin niya ang mga karapatan na ibinigay sa kanya. Bumalik daw sila sa loob at sabihan si Black Bear na lumabas at harapin ang karapat-dapat na representante ng Bazid. Narinig naman daw nila ang mga kwento-kwento dito sa squatter ng Sora. Alam na nila ang mangyayari kapag itinanim na daw niya ang bandilang ito sa isang lugar. Huwag daw nila siyang ipagsawalang bahala. Ito ang kanyang kahuli-hulihang pagbibigay galang. Sumunod na mga araw sa sentro ng Sora, makikita na ang dating mayor ay umaalis mula sa munisipyo. Maiyak-iyak siyang nakatingin sa kanyang dating opisina na ngayon ay si Joseph na ang namumuno. Sinabi ni Joseph na wala siyang intensyon na makaramdam ng simpatsya, pero ngayon ay nararamdaman na niya. Ayon naman kay Yeager ay pinagbabayaran niya lang ang kanyang mga ginawang mali. Lahat ng mga korupsyon sa administrasyon ay nailathala na, hindi na daw makakatakas ang dating mayor sa kaparusahan sa Sturma. Mukhang ganoon na nga saad ni Joseph, nakakaramdam lang siya ng awa sa kanya dahil ang mga aksyon daw niya ang nagpabilis ng kaparusahan ng dating mayor. Siya nga pala, ano ang daw ang sinabi ni Black Bear? Tanong na nakadirekta kay Vlad. Ayon kay Vlad ay makikipagtulungan daw si Black Bear sa abot ng kanyang makakaya. Sinabi ni Joseph na mukhang naging madali ang lahat. Akala niya ay magiging matigas ang ulo ni Black Bear. Ayon naman kay Vlad ay siguro nakatulong ang pagkakapareho nila ng pananggalingan kaya mas naintindihan ni Black Bear ang mensahe sa kanya. Sa isip ni Joseph ay hindi siya naniniwala dito. Isa pa, isang boss na humahawak sa isang distrito si Black Bear.
Ang pakikipagharap sa isang hindi pamilyar na sitwasyon ay siguradong naging mahirap para kay Vlad, pero nagampanan niya ang kanyang misyon ng napakahusay. Ang kanyang plano na pangalagaan si Vlad at gawing isang magaling at kagalang-galang na kabalyero ay nagbubunga na. Pinuri naman ni Joseph si Vlad sa magaling na trabaho niya. Tinapat ni Yeager ang espada niya at gumawa ito ng tunog na hudyat para magbigay atensyon kay Jasper. 5 kabalyero, 1 mage at 10 mga administrador, 30 magagaling na sundalo, at 1 apprentice, ang kanyang mga vassals na kanyang kasalo sa kanyang hinaharap. Kung matagumpay na magiging tagapagmana siya ng trono ng pamilya Bayezid ay siguradong ongat din ang kanyang mga vassal. Pero kapag nabigo siya ay kasama niya ang mga ito sa kanyang pagbagsak. Para sa lahat, ang Sora ang huling pagsubok. Sinabi ni Joseph sa kanila na simula ngayon ay magtatrabaho siya ng mabuti para sa mas magandang pamumuno ng Sora. Gagawin niya ang lahat na makakaya. Pero sa ngayon, magiging abala siya sa para pansinin ang mga ibang bagay. Sa isip niya, hindi pa siya preparado para harapin ang kadiliman na tumagos at namamahay na dito sa Sora. Pero imposible din na magiging handa siya sa lahat, kung ang lahat na ginagawa niya hanggang sa ngayon ay ang pakikibaka lang. Simula ngayon ay siya naman ang aabante para sa kanyang mga plano. Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na ibibigay sa kanya. Agad na tinawag ni Joseph si Sir Gregory at sa kanya ipagkakatiwala ang isang misyon. Pumili daw siya ng makakasama niya para sa investigasyon na ipapagawa niya. Nagpasalamat si Gregory sa pagtitiwala na ibinigay ni Joseph sa kanya para gampanan ang napakahalagang misyon na ito. Iniisip ni Joseph na si Sir Gregory ay isang kabalyero na walang pinapanigan sa pamilya. Sigurado siyang hindi mabubulag si Gregory ng tunggalian sa gitna ng kanyang kapatid na si Rutger at magugulo ang mga bagay-bagay. Ganoon pa man, kahit hindi siya isa sa mga tao talaga ni Joseph, siya daw ang perpektong tao para sa misyon na ito. Sinabi ni Gregory na dahil sa ang misyon na ito ay nangangailangan ng palaging may minamanmanan na tao. Gusto ni Gregory na makatrabaho si Sir Cade na magaling sa pag-track ng mga tao. At isa pa, gusto niya rin makasama ang rising star ng Bayezid. Si Vlad, sa hindi kalayuan lugar sa barony ng Ofathman, ang lugar na kung tawagin ay Mashim. Kasalukuyang nagkakaroon ng napakalakas na bagyo. Sa loob ng isang malaking mansyon, ay may isang anak ng noble na may malubhang karamdaman. Tinanong ng kanyang ama sa isang misteryosong babae sa likod niya kung kaya ba talagang mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Kumpiyansa naman na sinagot ng babae na kaya niya daw itong pagalingin. Hindi mawala ang tingin ng ama sa kanyang anak na nag-aagaw buhay dahil sa hindi malaman na karamdaman. Nagdadalawang isip pa siya pero wala rin siyang magawa kung hindi tanggapin ito. Sinabi niya sa babae na ipapaubaya na niya ang pagpapagaling ng anak sa misteryosong babae. Handa daw siyang magbayad ng kahit anong halaga basta ay mailigtas lang ang kanyang anak. Sinabi naman ng babae sa noble na ama ng bata na huwag siyang masyadong magdusa. Unti-unting may lumalabas na itim na aura sa mata ng babae. At pagkatapos ay lumabas din ito sa buong katawan niya at napapalibutan ang buong kwarto. Ang Diyos daw ay hindi kayang bantayan at tingnan ang lahat ng mga bagay sa mundo kaya ang mga taong katulad niya ay nandirito sa mundo. Sino na naman kaya ang misteryosong babaeng ito at ano ang kanyang gagampanang papel sa susunod na mga pangyayari? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!